Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3361, ang kamatayan ng Purgatorio. Dahil hindi pa nakapunta si Yefan sa Purgatory Fire Lake, at hindi naayos ang lokasyon ng Red Dragon City, patuloy itong magbabago sa paggalaw ng celestial body. Bilang resulta, si Yefan ay maaari lamang magpatuloy sa paglapit pagkatapos maabot ang tinatayang saklaw. Gayunpaman, hindi makayanan ni Yefan na maupo at huwag pansinin ang mga demonyong sibilyang ito na pinatay at binubuli sa daan. Kinamumuhian ito ni Sally mula pa noong bata pa siya. Hindi niya matatanggap ang mga taong rasista na ito, maging ang mga demonyong nananakot sa mga tao o mga tao na umaalipin sa mga demonyo. Lalo na nang makitang hindi binitawan ng grupong ito ng mga tao kahit ang mga batang demonyo, pinatay nila sila dahil pangit sila, na ikinagalit ni Sally Ye. Kaya, pumapatay habang naglalakad ng ganito, ilang beses na magkasunod, ang tatlo ay hindi nakarating sa Red Dragon City ng matagal. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou ang ganoong pagkakamali. Miss, huwag kang magmadali, ang paglipat mula Kyushu sa Purgatory Fire Lake ay kakainin ng maraming pera. Bukod sa paglipat, pagod din ako. Ngunit muli, ang Purgatory Fire Lake na ito ay masyadong malaki, at halos pareho ang hitsura nito sa lahat ng dako. Lahat ito ay nag-aalab na bundok, Lava Lake. Nananatili ang mga demonyong ito sa isang kahabag-habag na lugar, hindi nakakagulat na gusto nilang salakayin ang ibang mga mundo. Napabuntong hininga si Yefan. Sinabi ni Su Qingzhou, kung haantong tayo sa ganito, malamang na wala tayong kinalaman sa Red Dragon City. Ngumiti si Yefan, asawa, ang kompetisyon sa Red Dragon City ay mahalaga, ngunit sa palagay ko hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Ang aming pangunahing layunin ay upang maiwasan ang pagkasira ng buhay, kaya paano natin makikita ang kamatayan nang hindi ito inililigtas? Maaari mong talunin si Tai Kang anumang oras. Kung hindi mo ililigtas ang mga demonyong nasa harapan mo ngayon, maaaring maging miserable sila. Bukod dito, tinatansya ko na hindi ito matatapos ng ilang sandali, hindi ganoon kadaling manalo si Tai Kang. Okay, you are the most reasonable, wala talaga akong magagawa sa'yo. Walang magawang umiling si Su Qingzhou. Natapos ni Sally Ye ang pagpatay sa isang grupo ng mga monghe ng Hongmeng sa oras na ito, at mabilis na lumipad pabalik. Hindi rin niya pinansin ang pagsamba at pasasalamat ng 10,000 demonyo sa ibaba. Wang, ayos lang dito, ituloy na natin ang lakad natin. Napakamot ng ulo si Yefan at mapait na ngumiti, huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng lokasyon. Hindi mo pa nahahanap ang Red Dragon City. Hindi pa ako nakapunta dito. Inosenteng sinabi ni Yefan, nang dalhin niya si Shilanyu ay naglakbay kung saan-saan, ngunit hindi pa siya nakakapunta sa lawan ng apoy. Masyadong delikado dito, at madaling ilipat sa mga lava. Bagamat ang lakas ng tatlong tao ay hindi natatakot na may libing, sa tuwing lilipat si Yefan, dapat itong ubusin at hindi masayang. Ha! Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, kawili-wili. Anong mali? May isang lugar kung saan medyo mababa ang temperatura. Ang nakakagulat, palaging may pagkakaiba sa temperatura. Ngumiti si Yefan at nagsabi, nararamdaman ko ang kapangyarihan ng galit, dumating na rin ang mga lalaki mula sa Storm Valley. Sure enough, Ilaris is not relieved, ang Purgatory Fire Lake ay talagang inookupahan ng Protoss. Kinakalkula ni Su Qingzhou, ang tatlong puwersang ito ay may sariling mga multo, at hindi ko alam kung nagsimula na sila ng away. Pumunta ka at tingnan. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, dinala niya ang kanyang dalawang anak na babae, at direktang lumipat sa malamig na lugar. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, sa gitna ng 10,000 demonyo sa ibaba, tahimik na hinubad ng isang babaeng demonyo ang kayumangging balabal at hod. Ang babaeng demonyo ay nagpakita ng mahabang pulang buhok at gininto ang mga mata tulad ng mga leopardo, kumikislap na nag-iisip. Sa kabilang panig, sa direksyon ng Red Dragon City. Sa tulong ng kapangyarihan ni Ilaris, patuloy na pinapalamig ng Ice Witch ang lawa ng apoy sa Purgatorio. Bumangon si Etheryde mula sa mga guho at natigilan nang makita ang malamig na Purgatorio na hindi pa niya nakita. Eta, tapos na ang sitwasyon. Sinubukan mo ang iyong makakaya. Si Difan at ang iba pang mga labi ng hukbo ng Demon King ay dumating sa Etherydes. Ang dating maluwalhating unang kaharian, ang unang hukbo ng Diablo na minsan ay minamaliit ang mundo, ngayon ay mayroon na lamang ilang may kapansanan na mandirigma. Hindi banggitin ang sakit sa katawan, ang pinakamalungkot na bagay ay ang kalungkutan at pangungulila sa puso, ang pakiramdam ng pagtataksil na iniwan. Ang Fan Kainuo ay isang talunan, at hindi makatutuhanang umasa dito upang makabalik. Ito ay bumalik sa underground lava river at hindi nalalabas muli ng ilang sandali. Ang Diablo sa Storm Valley ay ang kalaban nito. Sinabi ni Difan, kahit na ito ay malubhang napinsala, at hindi na kami kalaban. Wala pa bang Zidi? Nasaan si Zidi? Kung nandyan siya, may linya pa. Vitality. Si Zidi sa bibig ni Aetherides ay ang tanging babaeng demonyo sa nangungunang 10 madiskarteng tier ng unang kaharian. Pagkatapos mawala ng kanyang kamahalan ang hari ng demonyo, nawala din si Zidi.
Siya ang punong opisyal ng babae ng palasyo ng hari ng demonyo, ang kasambahay ng kanyang kamahalan, malamang na sumama siya sa kanyang kamahalan. Dam! Ang unang kaharian, bumagsak ba ito? Si Itarides ay nagbuhos ng 2 linya ng dugo at luha, puno ng ayaw. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang inapo ni Satanas, kaya talagang itinuturing niya ang unang kaharian bilang kanya. Sinasabi ko sa iyo, iisa lang ang Devil Emperor sa huli. Nasa labas na si Satanas, at ngayon ay babaling siya sa kanyang kamahalan na si Jeros. Ay ang tamang daan. Ang 3 ulo ni Bune ay nagpakita ng nakakabigay puri na tawa, at malakas na pinuri si Jeros. Hindi. Gusto lang ng haring ito na iligtas ang ilang inosenteng demonyong sibilyan hanggat maaari. Kung titingnan ng iilang tao sa Storm Valley ngayon, ang lakas ng haring ito ay kamangha-mangha. Brother Ailaris, ang mga demonyong general sa ilalim ng iyong pamumuno ay higit na makapangyarihan kaysa sa maliliit na lalaki na ito sa walang katapusang dagat. Bumantong hininga si Jeros sa sarili. Oy, swerte lang, magaling ang mga anak ko sa pakikitungo sa mga kalokohang malalaking lalaki. Ngumisi si Ailaris. Si Atarides ay tumingin sa kamatayan na parang nasa bahay, itinaas ang kanyang espada at pinagalitan. Isang grupo ng mga short-sighted guys na pumasok habang sinasamantala ito. Kung hindi dahil sa ating Purgatory Fire Lake, na nagbabantay sa sibilisasyon ng tao sa kabilang panig ng kalawakan, ikaw pangalawa at pangatlo ang kaharian ay matagal na nating sinakop. I think I mentor the 3 giants, kayo lang, sino ang kalaban? Jeros, nakalimutan mo siguro, nung hindi pinatay ng mentor ko ang mga sundalo, pinatay niya. Kayong 3 demonyong general. Hindi nagbago ang mukha ni Jeros, pero halatang madilim ang mga mata. Kung ang Diyos ng Espada ay hindi isinilang ng wala saan at hinadlangan ang plano ng kanyang kataas-taasang hari ng demonyo, hindi ba't panahon mo na ang magsisigaw dito? Pumunta at maranasan mo mismo, kung paano ka inaalipin ng brutal na sibilisasyon sa kabilang panig ng kalawakan. Si Difan, na nasa gilid na may luha sa kanyang mga mata, ay hinawakan si Atarides. Tama na. Eta. Tumigil ka na sa pagsasalita. Nawalan ng pag-asa ang kaharian, at ayaw ni Difan na mamatay sa walang kabuluhan ang kanyang mga matatandang kasama. Gayunpaman, halatang na-provoke si Jeros. Ang kahihiyan na mamatay sa 3 madiskarteng antas ay palaging nasa isip niya. Brother Tai Kang, Brother Ailaris, maglagay tayo ng mga bagay sa pagitan natin sandali. Ang batang ito ay disipulo ni Booker, at ang haring ito ay may dapat ayusin sa kanya ng mag-isa. Parehong may casual na ekspresyon sina Tai Kang at Ailaris. Sa likod ni Jeros, may lumitaw pang 2 braso, at sinunggaban nila si Atarides sa ibaba na parang kulog. Mula sa paglitaw hanggang sa pag-skyrocket, ang braso ay napakabilis na hindi ito malinaw na nakikita, at ito ay dumaan sa libu-libong metro sa isang iglap. Nang marating ng 2 kamay ang Demon King's Palace, dumidiin na sila pababa na parang 2 bundok. Ang mga kalamnan ni Kiji ay parang mga higanteng bato sa bundok, na may mga litid na parang bakal. Ang iba pang mga demonyo ay labis na natakot na sila ay tumakas na, ngunit si Atarides ay hindi natakot. Itinaas nito ang gininto ang mahabang espada at iwinagayway ang mga layunin ng gintong espada patungo sa palad na iyon. Gayunpaman, ang kanyang layunin sa gininto ang espada, bago hawakan ang palad, ay nagsimula ng mag-distort at lumihis. Boom! Ang 2 higanteng kamay ang nagsanib, nadurog sa palasyo at Atarides na magkasama. Eta! Gitling! Sumigaw si Difan, halos hindi nito nagamit ang absolute domain, ngunit hindi gumaling ang injury, at direktang nabasag ang domain. Sa langit, ngumisi si Bune, na medyo hindi makayanin ang kanyang dating kasamahan. Ang natitirang hukbo ng Demon King ay nagpakita rin ng paggalang at kalungkutan, umiling-iling at bumantong hininga. Bilang isang estudyante ng 10 Great Demon Generals at Booker, si Atarides ay lumaban hanggang sa huling sandali, at itinuring na tapat sa unang kaharian. Gayunpaman, ang katotohanan ay napakalupit, ang tapat na mga ministro ay kadalasang hindi nagtatapos ng maayos. Bigla namang sumimangot si Jeros. Nagbago rin ang mga mata ni Tai Kang, Autumn, at Ailaris. Bumitaw ang 2 malalaking kamay ni Jeros na parang bundok. Sa susunod na sandali, daan-daang libong Diyos at demonyo sa eksena ang natigilan. Kabanata 3362 ang kabaliwan ng Purgatorio. Isang turquoise gold energy shield ang direktang bumabalot kay Atarides, na pilit na nilalabanan ang nakamamatay na suntok ni Jeros. Bumungad sa harap ni Atarides ang isang lalaking lumabas sa labas, may kasamang 2 magagandang babae. Kasabay nito, nawala ang gininto ang mahabang espada sa kamay ni Ata. 2 tao at 2 demonyo, hindi nasaktan. Sa kabilang banda, tinusok talaga ng 2 butas ng dugo ang palad ni Jelos. Layunin ng espada sa antas ng emperador. Bakas sa mga mata ni Jelos ang pagbabantay. Sword God. Pagkaraan ng napakatagal na paglabas, tila naka-recover na siya sa kanyang mga sugat at sa wakas ay naglakas loob na bumalik. Ito ay mas kawili-wili. Masigla at masigla. Haha. Ngumiti si Ailaris at pumalakpak.
Sinulyapan ni Yefan ang sitwasyon sa lahat ng direksyon, at hindi na siya nagulat sa presensya ng ilang hari ng demonyo at hari ng Diyos. Gayunpaman, halatang nagulat sina Su Qingzhou at Sali Ye. Ang tingin sa mga mata ng kanyang asawa ay nakaramdam ng kaunting guilty kay Yefan. Asawa, hindi mo ba sinabi na hinuhusgahan mong mabuti, kung ligtas bang ilipat ang lokasyon? Malamig ang mukha ni Su Qingzhou, ito ang ligtas na lokasyon na pinili mo mula sa libu-libong tao. Minsan ang paghubog ng katawan. Sa tingin mo hindi tayo mamamatay at hindi masasaktan, di ba? Pagdating ko pa lang, naramdaman kong dudurugin sila ng dalawang bundok. Kung hindi sapat ang reaksyon ni Yefan, ang dalawang babae ay naging meat pie. Ang kapangyarihan ni Jeros ay hindi nila kayang tiisin ngayon. Natural na galit si Su Qingzhou nang maisip niya ang posibilidad na masira ang kanyang katawan. Ang susi ay ang taong ito, nagmumura siya sa daan dito, dapat niyang pag-aralan itong mabuti at makahanap ng ligtas na posisyon sa paglipat. Maniwala ka talaga sa kasamaan niya. Ubu, Mrs., makinig ka sa paliwanag ko. Sa simula, napakaligtas, at hindi ko inaasahan na magkakaroon ng biglaang away dito. Nagmamadaling ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin kay Aetherides, na tulala. Ano bang problema mo? Naghihintay na mamatay dito gamit ang isang espada. Paano ang pag-aaral ng sculpture? Nakatayo ng hindi gumagalaw. Gulat na sabi ni Aetherides, sinabing Cao, darating si Cao. Noong binanggit pa niya ang Sword God, itong Sword God ay talagang na-teleport sa kanya. Hindi lang iyon, pero talagang tinamaan siya ni Jelos, at pinrotektahan niya rin ang ilan sa kanila ng ligtas at maayos. Diyos ng espada, ako. Ano ka ba? May balak ka ba laban sa akin? Naglalagay ka ba ng bitag para sa akin? Dadating ka bigla. Talaga. Tumingin si Yefan sa kanya, fallen angel. Tumango si Aetherides. Madiskarte, subordinate ka rin ni Satanas. Eksakto, sa lower Aetherides, ang Big Freebooker ang aking guro. Tuwang-tuwa si Yefan, nagmamadaling pumalakpak ang kanyang mga kamay, tumalikod at sumigaw kay Su Qingzhou, asawa. Narinig mo ba ako? Siya ay mag-aaral ni Booker, at pinatay ko si Booker, na malinaw naman upang ipaghiganti ang kanyang guro. Ako ay may pekana, kung hindi, paano maaaring mali ang paglipat? Asawa, nabigla ka, mas magiging maingat ako sa susunod. Agad na nakipagtalo si Aetherides, ang hari ay natalo, ang guro ay natalo, wala akong masabi, sa pagkakataong ito dahil. Shut up! Sinadya mo. Pinandilatan siya ni Yefan, nagpahayag ng malalim na ekspresyon. Malakas na banta. Hindi kumbinsido si Aetheride, hindi siya ang nagtakda ng bitag, hindi. Kailangan niyang linawin. Diyos ng espada, ako. Bago pa siya makatapos magsalita, sumipa na si Yefan. Bang! Si Aetheride ay naging isang cannonball at gumuhit ng isang tuwid na trajectory. Bagamat hindi siya nasipa hanggang mamatay, nag-spray siya ng dugo sa hangin at lumipad sa mga guho sa lungsod. Saglit na tahimik ang eksena. Ang mga Diyos at mga demonyo sa langit ay nagkatinginan sa isa't isa sa pagkabalisa. Akala ko nandito ang Sword God para iligtas ang mga tao, pero hindi pala. Bakit mo siya sinisipa? Pumapatay ng tao. Halatang pabaya ka. Hindi nakaimik si Su Qingzhou. Hindi, asawa ko, nasa gitna ako ng daya. Niloloko ako ng lalaking iyon. Napakahirap bang aminin ang iyong mga pagkakamali? Kailan ka naging walang kabuluhan? Anong kinalaman nito sa vanity? Is it? Nang makitang nag-aaway ang mag-asawa, sumakit ang ulo ni Sali Ye, at hindi niya estilo ang panghihikayat. Tsaka parang hindi naman ito ang atmosphere para mag-away, di ba? Sword God. Iniisip ng haring ito na dapat mong sisihin ang Jeros na iyon. Ang lalaking iyon ang nagunat ng kanyang mga galami at tinapik ka. Itinaas ni Ailaris ang kanyang kamay at nagpahayag ng kanyang opinyon. Kayong dalawa, huwag kayong magtalo, kasalanan ni Xiaowang ang lahat. Nagpakumbaba muna si Jeros, nakangiti at nagkusa na sisihin. Kung alam mo, dadalhin ng Sword God Brother ang kanyang babaeng pamilya dito, dapat matagal na siyang tinanggap ni Xiaowang. Tulad ng inaasahan sa Sword God Brother, ang Emperor-level sword intent kanina ay napakatalam, na nagbukas ng mga mata ng hari. Hindi nakakagulat na ang aking kapatid na si Feng Xiaotian ay puno ng papuri para sa Diyos ng Espada. Lumingon si Yefan na may ngiti na hindi ngiti. Pagtingin nito, Jeros, bakit hindi mo ipaliwanag ng mas maaga? Naisip ko, anong opinyon mo sa akin? Paano ito posible? Ang haring ito ay palaging hinahangaan ng Sword God, at kaya kong bigkasan ang iyong mga dakilang tagumpay. Isang pagpapala para sa akin na maging kapareho ng panahon ni Sword God. Sinabi ni Yefan nang may damdamin, lubos kong naiintindihan kung bakit gustong-gusto ni Feng Xiaotian na maging kaibigan mo. Oh, bakit? Nakangiting tanong ni Jeros. Dahil peke ka, hindi mo ito mate-atago. Tumawa si Yefan. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Jelos, at pagkatapos ng mapanglo na pagkislap ng dilim sa kanyang mga mata, nagsimula siyang tumawa, at pinipigilan ito sa gusto. Sword God, gusto mo rin bang kumagat ng cake ng unang kaharian? Hindi ka ba nagpanggap na hiwalay sa mundo? Hindi na mate-atago ang ambisyon ng lobo.
Sabi ni Taikang na may mapang-asar ng ngiti. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga Diyos at mga demonyo sa eksena ay tumingin kay Yefan na kinakabahan. Kahit na 2 babae lang ang dinala ni Yefan dito, wala ni isang sundalo. Gayunpaman, ang pagmamaliit na hamarang kay Jeros ngayon ay ginawang hindi mas mahina ang kanyang aura kaysa sa milyong sundalo. Si Difan at iba pang mga labi ng unang kaharian ay may mas komplikadong mga mata. Dapat mong malaman na sa pagbagsak ng unang kaharian, ang Sword God ang numero 1 Verdugo. Ngunit kung ang Purgatory Fire Lake ay talagang gustong humanap ng isa pang pinuno, marahil ang Sword God ay mas angkop kaysa sa ibang mga demonyong hari. Hindi bababasa, mula sa pananaw ng mabilis na pag-unlad at paglaki ng mga tao, ang Sword God Team ay may malakas na kakayahan sa pamamahala. Ang pagsakop sa isang bansa ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga sundalo. Ang desisyon na mapabilang, sa katunayan, ay nakasalalay sa mga nanalo at natalo sa mga nangungunang powerhouse. Masyado kang maraming iniisip. Lumutang si Yefan sa hangin at bahagyang sumagot, hindi ako interesadong ibahagi ang cake na ito. Bakit, ikaw ay isang marangal na Diyos ng espada, natatakot ka pa rin ba? Nag-aalala ka ba sa paraan ni Satanas? Pabirong sinabi ni Taikang, ang haring ito ay umaasam na magkaroon ng magandang talakayan sa iyo. Kung Otres ka, ang haring ito ay mabibigo. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at tumawa, umiling. Hindi ko sinasadya. Oh, si Taikang at iba pang mga Diyos ay naguguluhan. Ngumisi si Yefan at sinabing, una sa lahat, hindi ako matututo sa iyo. Magkalaban tayong dalawa. Kung gusto kitang labanan, matatalo kita ng marahas, para hindi tayo makapag-usap tungkol sa pag-aaral sa isa't isa. Nanlamig ang mga mata ni Taikang. Flash, isang Emperor-level spear intent ay nagliliyab. Sabihin mo ulit. Tanong ni Taikang na may mababang pag-irap. Si Yefan ay hindi natinag, at nagpatuloy, pangalawa, ang unang kaharian, hindi na kailangang hatiin ang cake. Dahil, gusto ko ang lahat ng Purgatory Fire Lake. Hininga. Sa huli ay baliw. Baliw pa rin. Oh! Naabot na talaga ng Diyos ng Espada ang kaharian ng paghamak ng mundo. Tumawa sa galit si Taikang, itinaas ang kanyang ulo at tumawa, nakakatuwa. Ganyan ka-interesante. Kung hindi ka maglakas loob na gawin ito, titingnan ng haring ito si Patricia at ang mukha ng Reyna, at bibigyan ka ng 3 puntos. Dahil ikaw mismo ang mamamatay, hindi ka na kailangang payagan ng haring ito. Ito ay isang tao lamang na handang bumagsak. Sinabi ni God Aton nang may pagkasuklam, ang makihalubilo kasama ang pangit at maruming bruhang kalaliman ay karapat-dapat din na tawaging Diyos ng Espada. Your Majesty the Gun King, umaasa siya sa Abyss Witch sa kanyang tabi, at gusto niyang umasa sa relasyong ito. Kasama rin sa teritoryo niya ang purgatoryong lawan ng apoy. Itong mga mayabang na mga tao, ikaw at ako ay maaaring magsanib at patayin sila ng direkta. Ang Abyss Witch ay nasa yugto pa ng paglaki, habang hindi pa siya ganap na nabuo. Lilinisin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Nakita ni Aton na si Saliye ay hindi kaaya-aya sa mata sa loob ng mahabang panahon, at gusto niyang pulikan at balatan ng balat at sunugin ito hanggang sa abo. Kabanata 3363 ang kamao ng purgatorio. Nang matapos magsalita si Aton, nakita niyang kakaiba ang tingin ni Taikang sa kanya. Bakas sa mga mata ni Taikang ang pagtataka. Kahit na, isang dampi ng pagbabantay. Kamahalan na hari ng baril, bakit ganito ang tingin mo sa akin? Bakit, hindi mo ba naisip na ang Abyss Witch na ito ay dapat dalisayan sa lalong madaling panahon? Ang daming sinabi ni Aton, lalong mali ang pakiramdam. Dahil pati mga demonyo sa di kalayuan ay gulat na nakatingin sa kanya. Namutla ang mukha ni Michael, at ipinaalala niya sa nanginginig na boses, Diyos, ikaw, sa likod mo. Sino ang gusto mong linisin? Isang boses na kasing lamig ni Jiuyohel ang nagpang-inig sa buong katawan ni Aton. Bigla siyang lumingon at nakitang sumulpot si Yefani sa likod niya. Diyos ng Espada. Tumingin si Aton sa dating posisyon ni Yefan, at mayroon pa ring nakatayo. Multu. Doppelganger. Sa anumang kaso, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Aton. Paano ito nagawa, nang napakatahimik, na pumunta sa likuran niya? Tulad ng alam ng lahat, bagamat hindi pa rin nauunawaan ni Yefan ang kapangyarihan ng kaharian ng lumikha, ngunit pagkatapos ng insidenteng Belial, ang kanyang kaharian ay hindi nakikitang nakataas. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kaharian ni Yefan ay nasa antas ng eroplano pa rin. Gayunpaman, dahil nalaman na ni Yefan ang kaharian na ito, at nakaranas pa ng mas mataas na kaharian, mahina niyang narating muli ang eroplano. Tulad ng isang profesional na manlalaro na nagretiro na, bagaman ang kanyang lakas ay hindi umabot sa antas ng profesional, maaari pa rin siyang maglaro ng ilang mga baguhan at mayroon pa ring malinaw na mga pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ay 1,000 milya ang layo. Bagamat si Aton ay may lakas ng isang Diyos na hari, sa harap ni Yefan, anuman ang paglilinang o kaharian, hindi ito sapat upang makakita. Kahit na, kung gusto mo talagang ikumpara, hindi ito kasing ganda ng orihinal na monghe na si Yixan.
Kung hindi dahil sa walang kapantay na panuntunan ni Yefan na masyadong pinigilan, magiging mahirap itong harapin. Sa kabilang banda, si Yefan, na tumatahak sa frontal attack route, ay hindi kailangang magtrabaho ng husto, maaari niya itong direktang durugan. Ang isang Phantom Law ay maaaring magpagulo kay Aton. Ikaw, paano mo? Labis na nagulat si Aton, at na-short-circuited ang utak niya. Sa 10,000 taon, hindi pa nakatagpo si Aton ng gayong nakakatakot na kalaban. Ang mga mata ni Yefan ay parang malamig na mga bituin, at isang kamao ang tumama sa takot na mukha ni Aton. Bang! Aton! Diretsyong pinutok ang ulo. Ang walang ulo na bangkay ay nahulog at naging isang liwanag na lugar ng hindi mabilang na stellar na divine power. Naikuyong ni Yefan ang kanyang kamao, nakaramdam ng kaunting pagkagulat. Siya ngayon ay nasa isang estado ng quadruple disintegration. Gayunpaman, sa sandaling gumawa siya ng hakbang, natuklasan niya na marahil ang triple disintegration ay maaari ring labanan sila, ngunit kailangan lang niyang umasa sa Wuswang Sword Intent. Gayunpaman, ito ay mabuti ngayon, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay hindi karapat-dapat sa kanyang espada. Natural, si Aton ay hindi mabubugbog hanggang mamatay sa pamamagitan ng isang suntok, ngunit naging isang nagniningas na mataas na temperatura na kapangyarihan ng bituin, at isang puting bahaghari ang muling nagtipon sa kanyang katawan. Sword God! Inatake mo ako. Insidious at Tuso, isa talaga siyang lalaking kasuwato ng demonyo. Pagpapala ng Diyos, ang baluti ng langit. Daan-daang higanting bilog, patong-patong, ang bumalot sa kanya. Isang puting gintong heroic armor, na nagliliyab sa nakakapasong puting apoy, ang nagpoprotekta sa kanya sa loob. Sa buong katawan, isang pares ng gininto ang mata lang ang nakalantad, nakakasilaw. Ang superstellar power ni Aton ay patuloy na inilalabas, na ginagawang ang mainit na purgatorio ay naging tulad ng isang mataas na temperatura na pagan. Ang banal na pamimilit ay umabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Ito ang baluti na ibinigay sa akin ng Ama sa Langit, kasuklam-suklam na tao, hindi ka man lang magtagumpay sa palihim na pag-atake. Ang mga anghel ay natuwa at sumigaw ng malakas upang tulungan ng Diyos. Tulad ng inaasahan sa isang likas na Diyos, ang banal na kapangyarihang ito ay hindi mauubos. Mukhang naiingit si Jelos. Mukhang galit talaga ang lalaking ito. Medyo nasiyahan din si Taikang. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparikon, kaya diretsyo niyang binasag ang langit at nagpalipad ng kulog. Boom! Pagkatapos ng kidlat at kulog, si Yefan ay tumawid na sa kalangitan, at ang kamao ng dragon ay nagpasiklab ng nagngangalit na apoy ng dragon, binasag ito sa bungo ni Aton, at diretsyong hamampas. Bang bang bang! Nagkaroon ng ilang sunod-sunod na pagsabog, simula sa helmet ng Sky God armor noong araw na iyon, silong yan ay parang sirang kawayan, na pilit na binabasag ang lahat. Nakondensed lang ang katawan ni Aton, nabasag ng kamao ni Yefan. Mula bungo, hanggang gulugod, tadyang, buto ng buong katawan ay bali lahat. Muli, si Aton ay naging hindi mabilang na mga fragment ng enerhiya, na lumulutang sa hangin. Naisip ko na lang na magkakaroon ng matinding labanan, ang mga Diyos at demonyo sa langit ay natigilan, at hindi makapagsalita. Bakit ang Diyos na si Haring Aton, sa harap ng Diyos ng Espada, tulad ni Lao Tzu na binubugbog ang mga anak, napaka-vulnerable? Dekorasayon lang ba ang ipinagmamalaking baluti ni Aton? Parang, kapag sinaktan kita, mapipigilan mo. Mahinang sabi ni Yefan. Sa lupa, bumangon si Eterides mula sa mga guho, hinawakan ang nasugatan na bahagi, nakatitig sa eksenang ito. Naramdaman din ni Difan at ng iba pang mga labi ng kaharian na manhid ang kanilang mga anit at hindi makapagsalita. Ang digmaang iyon. May pagkakataon ba tayong manalo? Nang makita ang nakakagulat na kapangyarihan ng Sword God, ang mga demonyo ng unang kaharian ay hindi maiwasang magtanong sa kanilang sarili. Siguro, napahamak sila sa simula. Muling naghubog si Aton, sa pagkakataong ito, mapatla na ang mukha at kilabot ang mga mata. Paano ito posible? Ikaw, hindi ka gumagamit ng sword intent, kaya mo bang sirain ang Vault of Heaven Divine Armor? Ikaw lang, hindi ka karapat-dapat sa layunin ng espada ko. Bumantong hininga si Yefan at sinabing, hindi ako pumunta ngayon para pumatay ng tao, kung hindi, patay ka na. Sa daan bago pumunta rito, binalaan siya ni Su Qingzhou na huwag basta-basta pumatay ng sinuman. Dahil para harapin ang mga hamon ng Hongmeng, ito talaga ang pinakamabisang pag-isahin ang lahat ng puwersa. Pinatay ni Woli daw ang lahat ng mga powerhouse mula sa lahat ng panig, at pagkatapos ay ipapataw ang responsibilidad sa sangkatauhan, at ito ay magiging mahirap. Ang orihinal na intensyon ni Yefan ay magligtas ng mas maraming inosenteng buhay, kaya sinunod niya ang payo ng babae. Hindi mo ako papatayin. Kumunot ang noo ni Aton. Hindi kita kailangang patayin, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay, sabi ni Yefan. Anong problema? Itinuro ni Yefan ang direksyon ni Sali Ye. Lumuhad ka kay Sali Ye, yumuko para humingi ng tawad, at manampo sa iyong ama na hindi ka na muling magiging kaaway ng pamilya ng demonyo sa kailaliman. Imposible. Tumanggi si Aton. Ako ang pinakamataas na langit at ang Diablo ay hindi magkatugma.
Ang mga marurumi at masasamang nilalang na ito ay dapat nalipulin. Gusto mo humingi ako ng tawad sa mga karumal-dumal at pangit na halimaw? Never. Hindi na nakinig si Yefan, tumakbo siya saglit at kinurot ang mukha ni Aton gamit ang isang kamay. Ang pangit, ikaw naman. Dinurog ni Yefan ang mukha ni Aton at direktang sinunog si Aton ng isa pang apoy. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay biglang naging apoy na mataas sa langit. Nagpumiglas si Aton at biglang naglabas ng malakas na shockwave. Ang sumabog ang elemento ng hydrogen, at lahat ng uri ng mga radioactive particle ay sumabog sa napakalapit na distansya. Ang katawan ni Rao Yefan ay puwersahang itinulak palayo. Kabanata 3364 ang Dragon ng Purgatorio. Kung hindi dahil sa quadruple disintegration ni Yefan, maaaring siya ay malubhang nasugatan ng radiation burns. Sa susunod na segundo, muling nahubog si Aton. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay direktang bumaling ito sa katawan. Isang bituin na may diameter na ilang daang metro ang lumitaw sa kalangitan. Ang enerhiya na inilabas ng tuloy-tuloy na pagsasanib ng nuclear ay natangay sa isang marahas na stellar storm. Ang matinding radioactive na material na ito, kung ito ay isang ordinaryong buhay, ay ganap na mamamatay sa pamamagitan lamang ng paglapit dito. Sa katunayan, maraming mga demonyo ang tumakas ng ligaw at hindi makayanan ang pinsala sa radiation. Gumamit din ng sariling kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo sa langit para makabuo ng kalasag para labanan ang talent attack ni Aton. Mabilis na ginamit ni Jeros at Ailaris ang kanilang kapangyarihan para protektahan ang mga nasasakupan sa likod nila. Naging malalim at marilag ang boses ni Aton. Sword God. Inaamin ko na ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa sa akin. Ngunit huwag isipin na ito ang magdedetermina ng kahihinatnan. Ako ay isang likas na Diyos, at ako ay dumating sa eroplano sa utos ng makalangit na Ama. Mayroon akong walang katapusang kapangyarihan, at hindi mo talaga ako mapapatay. Kung gusto ko, kailangan mo lang pumunta sa Kyushu, at kayong mga tao ay mawawala sa isang hininga. Sabayan ng tawa ni Aton, umaatres ang daan-daang libong Diyos at demonyo. I hate this place. It's too hot. Ngayong lumabas ang malaking bola ng liwanag na ito, mas mainit pa. Ginamit ni Ailaris ang kapangyarihan ng kanyang galit para protektahan ang isang grupo ng mga demonyo sa likod niya. Mahirap talagang pakitunguhan ang Aton na ito. Kung ang katawan ay ganap na mailabas, natatakot ako na hindi ito mas maliit kaysa sa Titan. Ginamit din ni Jeros ang kanyang sariling lakas upang protektahan ang mga tao ng walang katapusang dagat. Hindi dahil sa pagmamalasakit ng dalawang demonyong hari sa kanilang mga nasasakupan, ngunit ang kapangyarihang inilabas ni Aton sa oras na ito ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong demonyo. Sa panig ng Celestial Clan, ito ay medyo ligtas. Una, hindi mapipigilan ang mga katangian, at pangalawa, hindi pinabuga ni Aton ang bagyo sa direksyon ng kanyang hukbo. Nakita ni Su Qingzhou na lalong nagiging pangit ang mukha ng kanyang lalaki, at alam niyang hindi ito maganda. Itinaas niya ang kanyang Heavenly Book Shield at lumipad. Diyos Aton. May mga mas mahalagang bagay ngayon, mas mahalaga kaysa sa labanan sa pagitan ng iyong mga Diyos at mga demonyo. Mangyaring itigil muna ang iyong pagtatangi at hayaang tapusin natin ang kwento. Bakit, ang babae ng Diyos ng Espada, natatakot ka? Nagmula sa mga bituin ang pangungutya ni Aton, kahit anong oras, hinding-hindi tayo makakasama ng Diablo. Qingzhou, umalis ka. Malungkot ang mukha ni Yefan. Narinig ni Su Qingzhou na nagsimulang tawagin ng mga lalaki ang kanilang mga pangalan. Alam na talagang galit si Yefan, walang magawa siyang tumango. Sword God, uutusan kita ngayon na ibigay ang Abyss Witch. Kung hindi, kayong mga tao ay mga kaaway din ng Supreme Heaven. Nagtaas si Aton ng isang marahas na stellar storm, at ang kanyang katawan ay patuloy na lumawak. Sa bawat ilang daang metro na lumalawak ang bituin, ang mga demonyo ay umaatres ng libu-libong metro. Ang liwanag ng isang butil ng palay, paano ito makikipagkompetensya sa mga bituin? Naikuyom ni Yefan ang kanyang mga kamao. Matigas ang ulo, ang polokas sa ilalim ng balon. Sa katawan ni Yefan, libu-libong espiritual na katawan ang sabay-sabay na na-activate. Ang isang napakalaking base ng pagtatanim ay bumulwak, tulad ng isang umaalo na ilog at dagat, at tulad ng tubig ng Tianhe. Tanging isang dagandong ng dragon ang maririnig, umaalingaw sa lahat ng direksyon. Ang kaluluwa ng ginintoang dragon ay pumailanglang sa langit, at ang kapangyarihan ng dragon ay nagngangalit, na nadaig ang banal na kapangyarihan ni Aton at pilit itong tinakpan. Ito. Anong problema nitong cultivation base? Ito ang cultivation base ng Sword God. Daan-daang libong mga Diyos at mga demonyo ang labis na natakot sa dagandong ng dragon kung kaya't naduraj ang kanilang mga puso. Hindi ito parang isang gintong dragon, ngunit libu-libong mga dragon, na umaaligid sa itaas nila. Bigla ring kumirot si Aton sa puso niya. Kahit na matapos ang paglilinang sa loob ng 10,000 taon, daan-daang libong taon, ang isang tao ay hindi dapat magkaroon ng ganoong nakakatakot na cultivation base. Dapat mong malaman na ang cultivation base ay nangangailangan ng tulong ng espiritual na kapangyarihan.
Kung walang mental power, ito ay parang isang spaceship na walang timing. Gaano man ito kalaki, wala itong silbi. Anong klaseng halimaw itong Sword God, paano nanggagaling ang napakalaking espiritual na kapangyarihan? Ang sinaunang dragon ay galit, ang langit ay bumabagsak. 23. Ang apoy ng dragon sa tabi ni Yefan ay halos natunaw na. Sa karanasan at kakayahan ng pinakamagaling, sa katunayan, nagawa na ito ni Yefan, upang tunawin at patigasin pa ang lahat ng uri ng enerhiya, ito ay upang makita lamang kung ito ay kinakailangan. Ang gintong likidong apoy ng dragon, na sinamahan ng kaluluwa ng dragon, ay itinapon ng mataas, at pagkatapos ay lumusot ng marahas. Ibinuka ng umaatungal na gripo ang dagwang bibig nito at kinagat ang bituin sa isang kagat. Parang Golden Dragon playing Pearl. Ang eksena ay puno ng mga Diyos at demonyo, at hindi ko akalain na ang kaluluwa ng dragon ay maaaring lumaki sa ganoong antas. Hindi lamang iyon, ang 23 panlabas na pagkakawatak-watek ay nagpalakas sa mental na epekto ng lansyang ito sa isang baluktot na antas. Ang kaluluwa ni Otan, bagamat nasa pinakamalalim na bahagi ng bituin, ay hindi kayang labanan ang ganitong uri ng mental shock wave. Gitling. Si Otan ay sumisigaw ng sumigaw, ang kanyang kaluluwa ay puno ng mga butas, at siya ay pinasigla hanggang sa kamatayan. Biglang sumabog ang bituin. Hindi mabilang na puting apoy ang naglaho, at ang sirang kaluluwa ni Otan, mahina at mahina, ay naging maliit na bola ng liwanag. Sa sandaling itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, ang isang pagsabog ng apoy ng dragon ay naging kadena, na direktang nagbubuklod sa kaluluwa ni Aton, tulad ng isang aso sa isang tali. Ang liwanag ng butil ng bigas. Malamig na sinabi ni Yefan, sino ang butil ng palay at sino ang bituin? Sword God. Maglakas loob kang lapastanganin ang Diyos, bitawan mo. Nakita ito ni Michael at ng iba pang mga anghel, at nabalisa. Tawag. Ngunit nang lumingon si Yefan, ang kanyang walang malasakit na mga mata ay sumulyap lamang, at ang grupo ng mga anghel ay namutla at nagsara ng kanilang mga bibig. Ang lupain ng Red Dragon City ay puno ng amoy ng pinaso na lupa. Nagulat ang mga Diyos at demonyo. Kung hindi nila nasaksihan ang nakakulong na puting bola ng liwanag, hindi sila maniniwala na ang Diyos Otan ay natalo ng nakakahiya. Isang galaw lang. Pati ang superstar body ay pinasabog ni Aton. Tulad ng inaasahan sa Sword God, ito ang unang pagkakataon na ang haring ito ay nakakita ng ganoong kahindik-hindik na 5 claw na gintong dragon. Sa paglipas ng panahon, hindi may isip kung ang Diyos ng Espada ay dumating sa Qinglong. Hindi ngumiti si Geralt, naningkit ang mga mata. Si Ilaris ay may napakaraming ekspresyon, nakakatakot, ito. Hindi pa ito gumagamit ng sword intent. Hoy! Gon King! Okay ka lang ba? Pakiramdam ko hindi ka talaga. Hindi ka laban ng Sword God. Tingnan mo ang mga kakampi mo, binugbog sila kaya hindi sila naglakas loob na magsalita, hindi ka nagpaputok para iligtas ako. Sabi ni Ilaris habang pinapanood ang saya. Ang ekspresyon ni Taikang ay nagbago mula sa pagiging seryoso hanggang sa isang dampi ng pananibik at pananibik. Sword God. Talagang hindi mo binaygo ang haring ito. Binanggit ni Taikang si Kanggunal at tumayo. Sandali lang. His Majesty the Gon King. Umaasa si Su Qingzhou na sa wakas ay huminahon na ang larangan ng digmaan, at nagmamadaling sumigaw. Lahat, dapat alam mo na mayroong isang sibilisasyon ng tao sa kabilang panig ng kalawakan sa kabilang panig ng Purgatory Fire Lake. Ang sibilisasyong iyon ay nagsimula na ngayon, at ito ay patuloy na nagpadala ng isang hukbo ng mga monghe upang dambong ang mga mapagkukunan dito. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang pagharap sa mga hamon ng sibilisasyong iyon ng sama-sama, hindi ang pakikipaglaban ng walang kabuluhan dito, hindi ba? Malamig nang umuso si Taikang, babae, kung ito ay makatwiran o hindi ay wala sa iyo. Tama, ang kagandahang ito, bagaman ang iyong lakas ay mabuti, ngunit dahil lamang sa gusto mong makialam sa pasya ng kanyang kamahalan, hindi ba ito masyadong makasarili? Ngumiti si Ilaris at sinabi, kailangan mong patunayan ang iyong sarili, mayroon kang ganitong kwalifikasyon. Gawin mo lang. Tama. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para tanungin ang kanyang kamahalan ng Gon Emperor? Ang isang grupo ng mga anghel ay likas na hindi nasisiyahan, at malakas na sinaway si Su Qingzhou sa hindi pagiging makasarili. Sumimangot si Su Qingzhou, medyo irritable, halatang provocative itong si Ilaris. Umuungol. Gatlang M. Isang dagandong ng dragon ang nagpang-inig muli sa mga Diyos at demonyo sa buong kalangitan. Marami sa mga anghel ang halos samukan ng dugo. Ang mga mata ni Yefan ay puno ng gintong apoy, at umakyat siya at iniunat ang kanyang mga braso upang marahan na yakapin si Su Qingzhou. Hindi kailangan patunayan ng misis ko, babae ko siya, gusto ka man niyang mamatay, salita lang niya. Kung may pagdududa ka, maaari mong subukan. Kabanata 3365 ang baril ng purgatorio. Ang hukbo ng mga Diyos at demonyo sa langit ay hindi napigil ang tumahimik. Ang Sword God na ito ay talagang hindi nagbibigay ng anumang mukha, nagsasalita siya sa mga mukha ng ilang mga dakilang hari ng Diyos at mga hari ng demonyo. Ilang hari ang naruroon, hindi ba sila kasing galing ng isang babae? Nilingaw ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at masuyong sinulyapan ang lalaki,
ang kanyang mga mata ay gumagala, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Sword God, sana mas malakas ang espada mo kaysa sa kakayahan mong suyuan ang mga babae. Napangiti si Tai Kang na may hitsura ng pagmamataas at paghamak. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at nagpakawalan ng putok ng apoy ng dragon at kidlat, at ang Diyos na si Oten, na nakadina ng apoy ng dragon, ay sumigaw. Bakit, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Naningkit ang mga mata ni Tai Kang, kung talagang namatay si Oten, masyadong malaki ang pagkawala ng Protoss sa araw na iyon. Ang pangunahing punto ay ang kataas-taasang langit ay napaka-espesyal. Kung kailangan niyang maniwala sa sinumang ama sa langit, kailangan niyang madaling utusan si Aton sa grupo ng mga anghel. Sword God. Patayin mo ako kung mayroon kang mga buto. Ako ay anak ng makalangit na ama, ipinanganak sa mundong ito upang patayin ang kasamaan. Huwag mong isipin na iyuko ko ang iyong ulo sa isang demonyong tulad mo at hihingi ng awa. Supreme High Heaven, ang banal na liwanag nito ay walang hanggan at walang kamatayan. Nang makita ito ng mga arkanghel, ang kanilang mga mata ay namumula, at sila ay lubhang naantig. Ito ang matibay na paniniwala na ang Diyos ay hindi natatakot sa kamatayan. Kahit na natalo si Aton sa Sword God ngayon, hindi siya natalo sa espiritual. Ang hukbo ng 10,000 mga anghel ay sunod-sunod na umawit ng pangalan ni Oten, na nangakong lalabanan ang Diablo hanggang kamatayan. Ngumisi si Ye Fan, talagang napupunta sa bone marrow ang pagtatangi ng lahi. Sige, kung ganoon nga, pakakawalan na kita. Dahil galit na galit ang lalaking ito kay Sali Ye, gusto din ni Ye Fan na alisin ang nakatagong panganib na ito. Papatay na sana si Ye Fan, ngunit mabilis na lumapit si Su Qingzhou para pigilan siya. Asawa, huwag mo siyang patayin. Nakiusap si Su Qingzhou, madali para sa iyo na patayin siya, ngunit sa hinaharap, kapag nakikipaglaban kay Hongmeng, ang Supreme Heaven ay isa ring puwersa na hindi maaaring baliwalain. Kumunot ang noo ni Ye Fan, medyo naguguluhan, asawa. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Hindi ka naman ganoong uri ng tao noon. Dati ito, ngunit ngayon ay iba na. Sabi ni Su Qingzhou. Kahit na hindi alam ni Ye Fan kung bakit ginawa ito ni Su Qingzhou, malamang na mayroon siyang sariling ideya. Amir Aton, hindi siya masyadong nag-alala. Okay, ito ay para sa iyong kapakanan. Binitiwan ni Ye Fan ang lubod ni Long Yan at pinakawalan si Aden. Salamat asawa sa iyong pag-unawa. Nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou. Pinagmamasdan ni Sali Ye si Su Qingzhou mula sa likuran, ngunit nag-isip siya. Ouch! Napakaasim. Gusto talaga ng mga tao ang ganyang asawa. Isang agos ng tubig ang lumitaw sa tabi ni Jerose, na naging imahe ng isang babae, ito ay si Delphi. Niyakap ni Delphi si Jerose sa isang braso. His Royal Highness, kung ako ay binubuli, tatayo ka ba para sa akin ng ganito? Tumingin sa kanya si Jerose na may kalahating ngiti, nabawi. Walang problema. Ngumiti ng matamis si Delphi. Sa katunayan, ang Delphi ay maaaring kumuha ng enerhiya mula sa tubig, kaya ang kanyang paglipat ay halos walang limitasyon. Ngunit dahil sa Purgatory Fire Lake, kinailangan niyang dalhin ang tubig ng mag-isa, at ang pagkonsumo ng kapangyarihan sa pag-iisip ay hindi makasabay sa paggamit, kaya siya ay nagpahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kanilang pagbabalik, nakilala nila ang mag-asawang Sword God na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Sword God, kailangan ko pa ng ilang oras para pag-isipan kung paano haharapin ang sibilisasyon ng tao sa kabilang panig ng kalawakan. Gayunpaman, itong Purgatory Fire Lake, hindi namin nilayon na makipagkumpetensya para sa walang katapusang dagat. Kung hindi tututol ang hari ng mga baril at si Brother Ailaris, natural na hindi mahalaga ang haring ito. Naglagay si Jelos ng hindi mapag-aalinlangan ng paninindigan. Nandito rin ang haring ito para panuurin ang saya. Nakakapagod pangasiwaan ng Storm Valley, ang lawa ng purgatoryong apoy, kalimutan na natin, nakangiting sabi rin ni Ailaris. Sa katunayan, matapos makita ang brutal na pambubugbog ni Ye Fan kay Oten, naunawaan din na dalawang Demon Kings na ang Diyos ng Espada ay hindi mapigilan. Kung ang sinuman sa eksena ay talagang may pagkakataon na makipagkumpetensya sa Sword God, maaaring ito ay masyadong madilim. Hindi naman sa sobrang lakas nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay may layuning sibat sa antas ng emperador, at halos hindi na ito makalaban. Jeros, Ailaris. Nakangiting sinabi ni Tai Kang, hindi mo kailangang maging napakabigay, hindi sa ayaw mo sa Purgatory Fire Lake, ito ay wala kang kakayahang makipagkumpetensya dito. Ang pag-alis sa walang katapusang dagat, pag-alis sa Valley of Storms, ang lakas ninyong dalawa ay katumbas ng 20% off. Sa lawan ng apoy ng Purgatorio, hindi ka talaga kalaban ng haring ito. Sumambulat ang katawan ni Tai Kang na may layuning sibat ng isang Panginoon, nagninangas ang layunin ng gintong pulang sibat, na nakabalot sa Conganier. Diyos ng Espada, matagal nang gusto ng haring ito, at sandali kong sasalubungin ang layunin ng espada ng iyong emperador. Kaya lang, ang pangalawa at pangatlong hari ng demonyo, hindi sila umaalis, at karamihan sa kanila ay sasamantalahin ang pagkakataong umatake. Kung gusto mo at ako ay mag-away, kailangan mo munang paalisan ang manunood na ito.
Itinaas ni Yefan ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, hindi na kailangan. Bakit? Nagtanong si Tai Kang, baka kasama mo sila. Napabuntong hininga si Yefan, masyado kang mag-isip, kahit magkasama kayong tatlo, hindi ko kayo kalaban, bakit ko papakialam kung hindi sila? Sneak attack. Naninigas at kakaibang ngumiti sina Jeros at Ailaris. Natigilan si Tai Kang saglit bago tumawa ng malakas. Okay. Magiging mas interesante para sa gayong Diyos ng espada na talunin ka. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, Tai Kang. Bakit napakatigas pa rin ng ulo mo? Kailangan mo bang makipag-away sa asawa ko? Hindi mo kaya. I-save ang iyong lakas para harapin ang mga nanghihimasok na iyon. Manahimik ka. Babae. Huwag mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo pa oras na sabihin sa akin kung ano ang gagawin sa haring ito. Malamig na pinandilatan ni Tai Kang si Su Qingzhou, at pagkatapos ay natapos na ito. Gumawa ng golden red after image. Magic Gun. Sa isang iglap. Nilampasan ni Conganir ang lahat ng intermediate distances at direktang sinaksak si Yefan ng isang shot. Daan-daang libong Diyos at demonyo ang nasa eksena, at hindi man lang nila nakita kung paano pinaputok ni Tai Kang ang kanyang baril. Sa isang iglap, lumitaw si Tai Kang sa harap ni Yefan. Sina Jeros at Ailaris na halos hindi makita ang daanan. Bahagyang nagulat si Yefan. Kung ikukumpara sa huling pakikipaglaban niya kay Kylander, halatang malaking hakbang pasulong si Tai Kang. Tila ang taong ito ay nag-aral din ng mabuti at nag-practice ng mabuti, at nakagawa ng ilang mga tagumpay. Ito ay lamang. Kalmadong ngumiti si Yefan at kinamayan ito gamit ang isang kamay. Parang kulog, hinawakan nito ang ulo ng baril ni Tai Kang. Kung mayroong malaking apoy ng dragon sa katawan ni Yefan, ito ay babangga sa ginintoang pulang sibat na layunin ni Tai Kang, at hindi siya mahuhuli. Pagkatapos ng 100,000 taon ng paglilinang, si Leng Shengsheng ay naayos ng libu-libong espiritual na katawan ni Yefan. Sumimangot si Tai Kang at nalaman niyang nakahawak ng mahigpit ang ulo ng baril niya, at hindi niya magawang gumawa ng 1 pulgada. Ang pisikal na lakas ng taong ito ay napaka-tyrannical. Ang layunin ng sibat ng Overlord. Iyon lang. Pabirong tanong ni Yefan. Ilubog ang bangka. Pinindot ni Tai Kang ang baril, at isang pamimilit ng langit ang bumagsak, na tinakpan ng buong katawan ni Yefan. Ang buong katawan ni Yefan ay bumagsak ng patayo mula sa hangin at bumagsak sa lupa. Ang buong prosesong ito, dahil ang distansya ay hindi pinapansin, para bang ang buong tao ay na-teleport sa lupa. Boom! Gitling! Ang mga guho ng Red Dragon City ay muling nadurog, at ang lupa ay yumanig ng malakas. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga tao ay marahas na kumikibot sa sandaling ito. Ang bilis at lakas ng putok ng emperador ng baril, pati na rin ang pamimilit ng baril, kung ito ay bumagsak sa kanila, ito ay sadyang hindi maisip. Ito ba ang tunggalian sa pagitan ng dalawang emperador-level powerhouses? Ang mga Diyos at mga demonyo ay natulala na. Ngunit, ang nagparamdam sa kanila na mas hindi kapanipaniwala ay ang sumunod na eksena. Ang usok at natanggal ang alikabok. Sa underground lava, hawak pa rin ni Yefan si Conganir, at hindi siya nasugatan kahit katiting. Bahagyang nagbago ang mga mata ni Tai Kang, nakaramdam siya ng insulto. Vulcan Gun. White Thunder Flash. Nag-apoy si Conganir ng nagngangalit na apoy, at kumulog ang kulog. Ang layunin ng sibat ay parang isang marahas na hayop, pinaso si Yefan ng marahas. Sa pilitang ginamit ni Yefan ang kanyang cultivation base at pisikal na katawan upang labanan ang lahat ng pag-atake, at ang itim na usok ay nagsimulang tumaas sa buong katawan niya. Sword God. Bakit hindi ka lumaban? Umungol si Tai Kang, namula ang mukha at galit na galit. Talagang tama. Mabagal na sinabi ni Yefan, ang iyong Overlord Spear Intent ay may bentahe lamang ng absolute distance. Kapag napalapit ka na, hindi ka makakalapit at makakasakit sa kalaban. Ang iyong batas sa antas ng emperador ay talagang walang kahulugan. Umiling si Yefan. Sa ganitong paraan, ang Overlord Spear Intent ay ganap na hindi maihahambing sa Supreme Sword Intent ni Ji Xuanyuan. Kahit na, hindi ito kasing husay ng malupit na kamao ni Ren Tianquo, at least may pagsupil sa ganap na kapangyarihan. Tai Kang, sobra kang tinansya. Kapag nakatagpo mo ang malalakas na lalaki sa kabilang panig ng kalawakan sa hinaharap, kailangan mong itama ang iyong kaisipan. Nadama ni Yefan na dapat mayroong maraming mga master na maaaring baliwalain ang Imperial Spear Intent ni Tai Kang. Tumigil ka na sa pagpo-post dito. Galit na galit si Tai Kang kaya naisip niya ang tungkol sa maraming larawan ng pakikipaglaban sa Sword God. Gayunpaman, hindi niya naisip ang gayong problema ngayon. Ang kanyang gun intent ay talagang napigilan na maging banta. Kung talagang kaya mo, dapat manalo ka muna sa haring ito. Ang mga mata ni Tai Kang ay nagpakita ng mabangis na apoy, at isang malakas na espiritual na pagkabigla ang sumabog mula sa kanyang kaluluwa. Conganir, direktang nawala sa mga kamay ni Yefan. Kabanata 3366 ang labanan sa Purgatorio. Kaluluwa na humahabol. Ang Magic Spear ay naging espiritual na sibat. Hindi pinansin ang spatial na distansya, natama niya ang espiritual na katawan ni Yefan sa isang iglap.
Ang espiritong katawan ng isang Yefan ay kinuha at tinusok sa gitna ng kalangitan sa harap ng mga mata ng lahat. Ito ay gumana. Nagulat ang mga sharpshooter. Ngunit sa susunod na segundo, ang mga puso ng mga Diyos ay lumubog sa ilalim ng lambak. Si Yefan ay tila walang magawa, isang espiritong katawan ang nabutas, at siya ay buhay pa at maayos. Kinakausap kita, pwede bang makinig kang mabuti bago ka magsimula? Medyo nalungkot si Yefan. Kahit na marami siyang espiritual na katawan, lahat sila ay nilinang ng kanyang sarili. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Si Rao ay masyadong alam, at siya ay medyo nalilito sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Malinaw niyang natunto ng espiritong katawan ni Yefan. Liao Tianwo. Walang sabi-sabing sinabi ni Yefan, isang dragon fist ang nakakabit. Ang nagsasapawan na apoy ng dragon ay parang volcanic lava na bumubulwak. Agad na pinakawala ng ika-15 layer ng external release disintegration, at hayaan ang ordinaryong nakakapasong apoy na may isang suntok na magpaputok ng umaalingaw-ngaw na apoy na 10,000 metro. Ang apoy ng ginintuang dragon ay direktang sumugod sa mabituing kalangitan, inihaw si Taikang sa kabuuan, at itinulak ito palabas ng Jishaoxian, halos hindi makita. Kamahalan. Mulder at ang iba pang grupo ng mga sharpshooter ay nagpabilis ng tibok ng kanilang puso. Kung hindi dahil sa malaking agwat ng lakas, lahat sila ay nais na magkulumpon. Ang Five-Claw Golden Dragon Realm ni Shenlong, napakalakas ba nito? Ang mga Diyos at demonyong naruroon ay naglaro laban kay Shenlong. Wala pa akong nakitang 5 kuko na gintong dragon na kayang maglaro ng ganoong epekto. Huwag kang mag-alala, ang iyong hari ng baril ay hindi masyadong marupok. Sa sandaling matapos magsalita si Yefan, ang layunin ng sibat ng Overlord ay dumating muli sa kanya mula 9 na araw ang nakalipas. Ang baluti ni Taikang ay nabasag, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay parang gildang, at ang kanyang mga buhol ay tumataas, tulad ng isang higanteng Diyos. Isang mahabang buhok ang nakakalat, at ang kanyang mga mata ay parang baliw. Ngumiti ng masama si Yefan. Kung tutuusin, kilala siyang walang talo sa santukan, at talagang lumalaban siya sa pakikipaglaban. Ang Dragon Fist, na lumaban sa kanyang ika-15 layer na pagkakawatak-watek, ay bahagyang nabali, at ito ay maihahambing kay Feng Xiaotian. Sword God. Bigyan mo ng espada ang haring ito. Depende sa performance mo, biro ni Yefan. Binaliwala muli ni Taikang ang distansya, ang sibat ay parang isang matuli na anino, at ang hangin at ulan ay tumama kay Yefan. Sagradong sibat, walang katapusan. Si Kangganir ay patuloy na hindi pinapansin ang distansya, agad na sinasaksak sa tarangkahan ng buhay kay Yefan. Itong hakbang na ito, parang gagawin ko rin. Sa harap ng mga mata ni Yefan, ang lahat ng malamig na liwanag ay tila nag-slow motion. Dragon Fist, 1,000 hampas. Si Yefan ay natatakpan ng likidong apoy ng dragon, pilit na ginagamit ang kanyang mga kamao upang labanan ang lahat ng pag-atake ng sibat. Ang katawan ng tao at ang Dragon Slaying Spear ay nagbanggaan. Boom boom boom, ang malakas na pagsabog ay tumunog, at ang mga hininga ng daan-daang libong mga Diyos at mga demonyo sa madla ay nagyelo. Sa tuwing magsasalpukan ang ulo ng baril at ang kamao, patuloy na kumakalat sa langit ang matinding shockwave halo, na parang talim ng kamatayan. Ang shockwave ay tumawid sa libu-libong metro sa kalangitan, na direktang pinutol ang lupa sa hindi mabilang na malalalim na bangin. Maiintindihan ng lahat na ang layunin ng sibat ni Taikang ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ngunit paano magagamit ni Yefan ang kanyang mga kamao upang labanan ang ganitong uri ng bilis at kapangyarihan? Kamahalan. Hindi mo mapipilit ang Sword God na gamitin ang espada. Nauutol ang dila ni Patrick, dahilan para magmukhang nakakaawa ang Gon King na kanilang tinitingala. Taikang, maaari mo talagang isaalang-alang ang isang tug of war, ang iyong ganap na distansya ay hindi lamang ito malapit, ngunit maaari rin itong maalis. Nakangiting sabi ni Yefan, sa santukan na labanan, malamang na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pilitin akong gumamit ng espada. Baliw na bata. Sa isip ni Taikang, iniisip ang mga salitang sinabi ni Yewuya nang banggitin niya si Yefan, lalo siyang ayaw. Maaaring ang layunin ng sibat sa antas ng emperador ay talagang hindi kasing husay ng layunin ng espada. Sa sarili ko, hindi ako kasing galing ng inapo na ito. May oras ka pa bang mag-isip ng iba? Nakita ni Yefan na si Taikang ay nasa ulirat, at agad niyang inatake at tinamaan ng isang sipa ang dibdib ni Taikang. Bang! Gitling! Si Taikang ay naging isang gintong pulang sinag, na bumagsak sa lupa na parang bulalakaw. Boom! Bumagsak ang lupa, at nabasag nito 12-12 milya ang layo. Hindi mabilang na mga malalaking bato ang natangay, at isang shockwave ang nabasag at winasak ang nakapaligid na mga guho sa lupa. Ganyan pala ang Gon King. Sinabi ng undead na si Longbon na may nakakainsultong ngiti, kung ngayon lang ginamit ng Sword God ang lahat ng kanyang cultivation, malamang na mapapatay niya siya sa isang galaw lang. His Royal Highness, Jeros, sa level na ito, noong nakipag-away sa iyo ang Spear King, dapat ay pinayagan mo siya. Sinabi ni Jeros sa malalim na mga mata, hindi mahalaga kung gaano karami o gaano kaliit ang paglilinang.
Gaano man karaming enerhiya, ito ay walang iba kundi ang pagpapalawak ng saklaw, at mahirap baguhin ang kalidad nito. Kahit nawasaki ng Sword God ang buong Purgatory Fire Lake sa lupa, hindi papatayin ng explosive power kanina si Tai Kang. Byun, sa iyong paningin, hindi mo karapat-dapat na husgahan ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Napasulyap si Jerose sa damuhan, at umiling si Byun sa takot. Sa hukay na daan-daang metro ang lalim, tumayo si Tai Kang. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay parang mga falcon, nakatitig kay Ye Fan sa hangin. Sa kanilang kaharian at base ng paglilinang, sa katunayan, posible na sirain ang mga bituin, at kahit na sirain ang 12-dosenang daan-daang mundo. Gayunpaman, hindi talaga tinutukoy ng malakihang pagpatay ang huling resulta. Realm suppression, single body killing, at pagpapares ng mga trick ang susi. Ngunit ngayon, tila nasugpo ang ipinagmamalaking kakayahan ni Tai Kang sa pakikipaglaban at lakas ng pagsabog. Ito ang pinaka-hindi katanggap-tanggap na bagay sa Tai Kang. Sword God. Ikaw talaga ang pinakamalakas na kalaban na naranasan ng haring ito sa buong buhay niya. Pero, hanggat hindi mo matatalo ang haring ito, tiyak na matatalo ka ng haring ito. Ipinagmamalaki niya at hindi siya pinayagang umamin ng pagkatalo. Si Ye Fan ay nasa kawalan ng ulirat sa loob ng maikling panahon. Marahil ay nakaharap na niya ang ilang malalakas na tao noon, at ganoon din ang tingin sa kanya ng kabilang partido. Mula kay Tai Kang, nakikita niya ang sarili niyang anino, at si Ye Fan ay puno rin ng emosyon. Huwag hayaan siyang mag-isip ng labis, si Tai Kang ay bumaril na sa langit. Pagun. Hatiin ang langit. Ang layunin ng sibat ay parang kulog, na lumilikha ng space rift sa kalangitan. Dahil sa lakas ng pagpunit ng kalawakan, ang buong kalangitan sa itaas ng lawa ng apoy ng purgatorio ay nagsimulang maging hindi mapakali. Dragon Blood Armor. Ang katawan ni Ye Fan ay natatakpan ng isang layer ng blood gold, na pilit na nilalabanan ang puwersa ng pagpunit ng espasyong ito. Sa oras na ito, tumawid si Tai Kang sa space rift, at isang putok ang tumama mula sa likod ng puso ni Ye Fan. Hinarang ni Ye Fan ang sibat gamit ang kanyang backhand, ngunit nakita niya na si Tai Kang ay talagang may hawak na baril gamit ang isang kamay. Ang kamay na binitawan ni Tai Kang ay isang kamao sa mukha ni Ye Fan. Lumipad si Ye Fan ng 12-dosenang metro ang layo, na may bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata. Nakakatuwa, tama, akala ko baril lang ang magagamit mo. Biglang binitawan ni Tai Kang si Kang Gunal at lumutang sa harapan niya. Sana ay sa susunod na pagkakataon ay makikita mo pa rin itong kawili-wili. Talaga, ang Magic Gun. Hindi tama. Isang gintong alon ng sibat ng Panginoon na umaalingaw-ngaw, na nakakabit sa Magic Gun. Kabanata 3367 ang pagbabago sa Purgatorio. Ang Magic Spear ay tila nabuhay, gamit ang ganap na distansya upang direktang bumaril sa ulo ni Ye Fan. Sa likas na ugali, sumandal si Ye Fan at umiwas sa tinak. Nakakatense ang nerves. Sinipa talaga siya ni Tai Kang sa likod. Ang baril at ang master ay talagang nag-away bilang isang pangunahing katawan, at sila ay nagtulungan. Halos sumandal ang katawan ni Ye Fan sa anti-physical na anggulo, iniiwasan ang sipa ni Tai Kang. Ang matalim na sibat at si Tai Kang ay nagsimulang umatake kay Ye Fan mula sa dalawang direksyon. Ang husay ni Tai Kang sa boxing, bagamat hindi kasing husay ng marksmanship, ay pangalawa lamang sa level ni Feng Xiaotian. Bilang karagdagan, sa bentahe ng ganap na distansya, ang matalim na baril ay patuloy na nag-shuttle at umaatake, ang bilis ni Ye Fan ay nagsimulang maunat. Kawili-wili at kawili-wili. Ang Magic Gun na ito ay lumalaban sa sarili nitong, tila nawalan ito ng kontrol ng may-ari nito, at wala itong ilang pagbabago. Gayunpaman, ang layunin ng baril ay naging mas dalisay at mas walang prinsipyo. Tumawa si Ailaris at tumawa, hindi nakakagulat na hindi nararapat na tawagan ang Wanfu, ang mga baril ay walang takot, hindi natatakot sa kamatayan, syempre hindi magagapi. Kumunat ang noo ng mga general. Sa totoo lang, hindi nila kayang makipagsabayan sa ritmo ng labanan ni Ye Fan at Tai Kang. Dalawang figure lamang ang nakita, patuloy na kumikislap sa hangin. Kahit na, sa mata ng hukbo ng daan-daang libong Diyos at demonyo, si Ye Fan ay tinusok ng sibat. Ang matalim na sibat ay walang tila pinagdaanan, patuloy lang itong tumutusok sa Ye Fan. Ngunit, iniwasan lang ni Ye Fan ang mahahalagang pag-ataking ito. His Royal Highness, ang dalawang ito ay masyadong mapangahas, oh. Let's go. Nakita ni Delphi ang eksenang ito at alam niyang walang kinalaman sa kanila ang Purgatory Fire Lake. Delphi, alam mo ba kung gaano kahirap para sa Sword God na iwasan ang layunin ng sibat ng Panginoon? Napakabilis ng sibat na maaaring baliwalain ang proseso, ngunit hindi lamang dapat hulaan ng Sword God ng maaga, ngunit sapat din ang bilis. Bilis umiwas. Paano ka makakaalis kung hindi ka nanunood ng isang kas-iya siyang labanan? Puno ng kinang ang mga mata ni Jerose. Si Delphi at ang iba pang mga demonyo sa dagat ay walang magawa, kaya kailangan nilang maunawaan, huli na sila para mag-react. Sa ultra-high frequency na laban ng santukan, buong pusong lumaban si Ye Fan. Bago niya namalayan, natalsikan na rin siya ng daan-daang galos ng Magic Spear.
Nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng sakit si Ye Fan, ngunit may excitement sa kanyang mga mata. Masaya. Nag-practice siya ng sayaw ng baliw. Bagamat maaari siyang mapagod, hindi ito kasing comfortable ng hand-to-hand combat na ito. Sword God. Kung hindi ka gagamit ng espada, mamamatay ka. Si Tai Kang ang nang ibabaw, at ang kanyang katawan ay hindi gaanong nasugatan, at ang kanyang momentum sa wakas ay nakabawi ng husto. Ngumisi si Ye Fan. Matagal na akong naging komportable, salamat, nag-init ako. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ye Fan, ang isang dragon ay maaaring tumaas sa buong Ye Fan. Ang dugo ng dragon ay kumukulo, at ang apoy ay naging kulay gintong pula ang buhok ni Ye Fan. Dugo ng galit na dragon. Ang mga sugat ni Ye Fan ay gumaling, at ang kanyang katawan ay naging magaan muli. Bumagal muli ang pag-atake ni na Divine Spear at Tai Kang. Bang-bang! Isang kamao ang tumama sa mukha ni Tai Kang, dahilan para lumipad siya. Samantalahin ang backhand na kamao ng kanyan, ang matalas na baril ay aadyan pabalik. Payak at maayos, sa kidlat, muling ipinakita ang takbo ng pagdurog. Ang hukbo ng Celestial Clan, na nag-alab ng isang kislap ng pag-asa, ay ganap na bumagsak. Nakalimutan pa nila na hindi kailanman ginamit ng Sword God ang Wild Dragon Blood Chi. Si Ye Fan ay sinapian tulad ng isang Diyos ng digmaan, at isang kulog na bumasag sa kalangitan ay bumilis, na naging sanhi ng sibat na bumasag sa hangin. Sa isang sipa, marahas na nahulog si Tai Kang, at muling bumilis ang kulog sa kalagitnaan. Sa pagharap sa bumagsak na Tai Kang, gumawa si Ye Fan ng Thousand Strike. Ang makapal na bagyo ay talagang tunog ng kamao ng dragon ni Ye Fan na bumabagsak sa hangin. Si Tai Kang ay binugbog hanggang sa maging madugong gulo, at maraming buto sa buong katawan niya. Boom! Gitling! Isang malalim na bunganga ang hinukay sa lupa, at si Tai Kang ay direktang ibinaon sa lupa. Ang umiikot na lava sa kailaliman ng Purgatory Fire Lake ay direktang nilamon si Tai Kang. Casual na iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at hulihin si Kunir, na nawalan ng kapangyarihan. Sinulyapan ang Magic Spear, itinapon ito ni Ye Fan. Guns, hindi siya interesado. Ang lawan ng apoy sa purgatorio ay patay na tahimik. Ang mga Diyos at demonyo ng langit ay hinaranggan ng buhok sa gitna ng lupa. Masaya ang sangkatauhan. 4 na salita lang ang nasa puso ng lahat. Ang mga mata ni Sally Ye ay kumikinang sa kislap. Siya ay naglaro laban kay Tai Kang ng simple, at sa kanya, siya ay isang walang talo na pag-iral. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang makita si Tai Kang na tinapakan sa putik ay mas magulo at hindi kapanipaniwala. Ang lalaking ito na pamilyar sa kanya at palaging magbibigay sa kanya ng kakaiba at sariwang pakiramdam. Mula sa maliit na lupa, hakbang-hakbang hanggang sa kasalukuyan. Hindi alam ni Ye Fan kung magkano ang ibinayad niya para magkaroon ng kapangyarihang madaling talunin ang Gon King ngayon. Ang nakita ng iba ay ang kinang ng Sword God, ngunit naawa lang siya sa dugo at pawis ng lalaki. Kahit gaano pa karami ang pagkukulang niya, at least, mas masipag at mas mahirap siya kaysa sa iba. Ang kanyang damdamin para sa lalaking ito ay nalampasan na ang paghanga, at pagmamahal, at nakaukit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ang kanyang espiritual na suporta. Kanyang pananampalataya. Si Ye Fan ay masyadong tamad na tingnan ang sitwasyon sa hukay, at humarap kay Jerose at Ilaris. Ngayon lang nilinaw ng asawa ko. Jerose, Ilaris, ano ang dapat kong gawin? Dapat alam mo kung ano ang gagawin, di ba? Nagkatinginan ng dalawang haring demonyo, kapwa makahulugan. Hehe, Sword God? Base sa relasyon ng haring ito at ng kapatid na Xiaotian, siguradong susuportahan ko ito. Ito ay hindi sapat na alam natin tungkol sa sibilisasyon sa kabilang panig ng kalawakan ngayon, at kailangan nating gumawa ng pangmatagalang plano. Nakangiting sabi ni Ilaris si Ye, "Oy, basta masaya, gusto ko." Anong klaseng sibilisasyon ang meron? Gusto mo bang makahanap ng pagkakataong makapag-chat pa? Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, ang dalawang matandang hub na ito ay talagang gustong maglaro ng mga palpak na mata. Hindi maliwanag, pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipag-usap, tumanggi siyang ipahayag ang kanyang posisyon ng maaga. To put it bluntly, ayoko lang maging, cannon fodder, magnanakaw. Diyos ng espada. Gatlang M. Mula sa kailaliman ng lupa, nagkaroon ng matinding dagandong. Muling pinatawag si Kunir, lumilipad mula sa lupa patungo sa lupa. Si Tai Kang, na natatakpan ng mga galos, ay tumalon mula sa lava. Hindi pa bumagsak ang haring ito, huwag mong isipin na nanalo ka. Ang mga mata ni Tai Kang ay kumislap ng gininto ang liwanag, at ang gintong pulang sibat na layunin ay naglabas ng isang misteryosong aura na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi lamang daan-daang libong mga Diyos at demonyo, ngunit nakaramdam din si Ye Fan ng banta. Ang kapangyarihan ng simula. Medyo hinangaan siya ni Ye Fan sa pagkakataong ito. Ang taong ito ay walang world tree upang tulungan siya, kaya nagawa niyang hapon ang kanyang sarili at mapagtanto ang kapangyarihan ng simula. Bagaman dahil sa ugnayan sa pagitan ng mga eroplano, maaari lamang niyang paikliin ang isang bakas ng kapangyarihan ng simula, at kahit isang semi-tapos na produkto lamang.
Ngunit kahit na, ang kalidad ay mas mataas kaysa sa orihinal na kapangyarihan. Kung sinabi niya kay Tai Kang ang sikreto ng World Tree, baka marami siyang ma-improve. Ito ay masyadong Kang. Siya ay talagang isang martial arts idiot, sabi ni Ayla Reese sa isang sulyap. Mataimtim ang mga mata ni Jelos na parang may iniisip pa. Bago pumunta sa Hongmeng, talagang nag-alinlangan si Ye Fan kung kaya niyang talunin ang naturang Tai Kang. Ngunit nakita na ni Ye Fan ang tunay na kapangyarihan ng simula, at ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. Hindi minamaliit ni Ye Fan ang pseudo-initialization ni Tai Kang. Habang iniisip kung bibigyan ba ng mabisang gamot ang produktong ito, biglang naramdaman ni Ye Fan na may mali. Ha! Sumimangot si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hinala. Maya-maya, may sumigaw mula sa likod ng Heavenly God Army. Isa-isang pinaghiwa-hiwalay ang mga Diyos at anghel at naging hindi mabilang na piraso ng karne. Bago makatakas ang kaluluwa, napunit ito ng isang maitim na layunin ng espada na napakabilis na makita. Jeros, Ayla Reese. Manloloko ka. Galit na galit si Tai Kang. Kuya Gon, walang ginawa itong haring ito, nagmamadaling sabi ni Jelos. Bago pa ako makatapos ng pagsasalita, may umugang na naman mula kay Ayla Reese at iba pa mula sa Storm Valley. Umalis ka nga. Isang nakakasilaw na sinag ng pagkawasak na may halong Divine Thunder, Kang Yan, Tian Feng, at Suan Bing ay sumambulat mula sa malayo. Ang libu-libong mga demonyo na walang oras upang makatakas ay ganap na naging abo. Kaya't sa direksyon ng walang katapusang dagat sa kabilang panig, ang mga demonyo ay natakot at tumakas sa lahat ng direksyon, hindi nakaiwas dito. Longshao Jiushen. Saan nanggaling ang Qinglong? Sword God. Masyadong kasuklam-suklam ang pamamaraan mo. Ang pamimilit na nakapaloob sa enerhiyang ito ay lubhang kamangha-mangha, hindi pa banggitin ang pinakamalakas na pagsiklab ng Qinglong. Mga trick. Kahit na siya ay kasing lakas ng Demon King, hindi siya maglalakas loob na labanan ito. Ang lahat ay abala sa panunood ng tunggalian sa pagitan ng Sword God at ng Spear King, at biglang umatake mula sa likuran, at natural na hindi makatakas ang mga ordinaryong demonyo. Nagalit ang mga demonyo. Dahil ito ay Qinglong, natural na iniisip nila ang alyansa ng tao. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou, ngunit blanko rin ang babae at nagulat. Nadurog ang puso ni Ye Fan, at bigla siyang may naisip. Hongmeng. Kabanata 3368 10 araw. Hindi naiwasang isipin ni Ye Fan, ang direksyon ni Jeros, nagkaroon na naman ng thunderstorm. Higit sa 2 master. Sumimangot si Ye Fan. Ang mga Panginoong ito ay pawang umaatake sa mga Diyos at demonyo. Hindi kaya may plano talaga si Satanas. Higit pa sa ordinaryong estratehikong antas, na umaabot sa makapangyarihang antas ng pamimilit ng Demon King at ng God King, ito ay naging madilim na asol na kulog, at tumama ito sa likod ng ulo ni Jeros. Naghahanap ng kamatayan. Nasa gilid si Delphi at humakbang pasulong. Ang umaalon na agos ay agad na inilipat at naging tsunami upang itaboy ang kulog. Ngunit sa kalagitnaan ng Thunderbolt, nagkaroon ng malakas na putok, at isang shockwave ng electric current ang naging sanhi ng pag-agos ng tubig ni Delphi. Ang tubig na umaagos sa langit ay tila naging isang diffused water circle, na walang silbi. Nanlaki ang mga mata ni Delphi, na parabang hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang cultivation ng attacker. Isang matibay na malaking kamay ang direktang nagtulak kay Delphi palayo. Iniunat ni Jelos ang 2 pang kamay, naging 2 malalaking bundok, at puwersa ang kinuha ang umaataking kulog. Bang-bang! Gitling! Duguan ang mga palad ni Jeros, at sumandal ang katawan. Sino ang darating? Medyo inis din si Jeros. Ang Sword God at ang Spear King ay sapat na para mag-alala sa kanya. Bakit napakaraming halimaw? Mga sinaunang halimaw sa dagat, mga sinaunang balyina ng demonyo. Lahat sila ay bihirang uri ng demonyo. Hindi nagsalita ang bisita, ngunit direktang ipinadala ang kanyang boses, nakatayo daan-daang metro ang layo mula kay Jeros. Ang buong katawan ay nagpapalabas ng madilim na asol na kulog at kidlat. Tiningnan ni Ye Fan ang itim na roba, at may isang salita sa kanyang dibdib, na salita mula kay Hongmeng. Geng! Naguguluhan si Ye Fan, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging katiyakan ay ang grupong ito ng mga tao ay dapat nanggaling sa Hongmeng. Ang kulog na ito ay ang Thunder Sha talent ng White Tiger Clan. Master ka ba ng White Tiger Clan? Nag-alinlangan si Jeros. Sa aking impresyon, dapat walang ganoong numero 1 tao sa angkan ng White Tiger. Hindi kaya lumabas na ang ilang matagal ng ninuno na nakatago sa mundo. Sa kabilang panig, sa direksyon ng Storm Valley, dumating ang isa pang asul na dragon powerhouse na may itim na apoy ng dragon sa buong katawan. Ang Qinglong na iyon ay walang sando, at ang kanyang katawan ay talagang natatakpan ng isang layer ng black gold dragon scales. Ngumisi siya, at ang kanyang mga ngipin ay kasing talas ng mga ngipin ng dragon. Medyo mabilis ang reaksyon, at ilang libo lang ang namatay. Ang eksperto sa Qinglong ay tila may ilang pinagsisisihan tungkol sa Longshao Jiushan ngayon. Si Tai Kang ay nagmamadaling bumalik sa likuran ng kanyang hukbo. Kaluluwa na humahabol. Binaril niya ang Escrimador, na tangay ng 10,000 metro ang layo,
at sinundan ang orihinal na espiritu ng Estremidor sa isang putok. Ngunit ang Estremidor ay kasing liksi ng isang multo, at ang kanyang katawan ay naging anino, na nagkukubli sa mga anino ng ilang mga Diyos sa tabi niya. Tuloy-tuloy na tumatalon sa anino, hindi binibigyan ng pagkakataon si Tai Kang na mahanap siyang mag-isa. Sa isang kisap mata, ang Estremidor ay nawala ng walang bakas, nagkukubli ng walang bakas. Galit na galit si Tai Kang, at nilabanan niya ang Sword God ng may matinding kahihiyan, ngunit lumitaw ang tatlong malalakas na kaaway ng wala saan. Taga Hongmeng ka ba? Mahinang tanong ni Ye Fan sa wika ni Hongmeng. Medyo nagulat siya. Ang 3 taong ito, sa mga tuntunin ng paglilinang, ay hindi mas mahina kaysa sa Diyos na Hari at Demon King na naruroon. Ang lalaki ng White Tiger Clan, bilang karagdagan sa White Tiger bloodline ng Lisha Realm, ay tila may aura ng Chaos Clan. Kakaiba rin ang Qinglong na iyon, at pinalakas nito ang hindi makontrol na atavistic phenomenon ng pattern ng Dragon Scale hanggang sa punto kung saan may mga kaliskis ng itim na dragon na nakakabit sa buong katawan nito. Bagamat mayroon siyang 5 kapigatian ng Qinglong, ang kanyang paglilinang ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Feng Xiaotian, at tiyak na hindi siya maihahambing sa parallel import ni Ye Xuanguang para sa 5 kapigatian. Kung hindi dahil dito, hindi niya hahayaang umungol ang kanyang dragon sa loob ng 9 na araw para maabot ang kapangyarihan na kinatatakutan ng Demon King. Para naman sa makamulto at hindi nakikitang Estremidor, pakiramdam ni Ye Fan. Parang isang pambihirang sprite, kaya may talento siya sa anino. Sa katunayan, anumang landas ng paglilinang, hanggat ito ay matatag, at ang kaharian at paglilinang ay napabuti, walang malaking agwat. Higit pa, sino ang makakarating sa ganitong estado, na hindi isang henyo? Ang background ni Hongmeng. Nakita ito ni Ye Fan. Oh, alam mo yung lengguwahe namin. Sinabi ng lalaking puting tigre, ngunit hindi mahalaga, Qi Wenxia, ang dagandong ng dragon. Nagpakawala si Qinglong Strongman na si Qi Wenxia ng isang dragon, at pagkatapos ay nagsimulang maunawaan ng mga Diyos at demonyo sa kalangitan ng mga salita ng 3 taong ito. Mga barbaro, matagal na namin kayong sinusubaybayan, at malapit nang mapabilang ang teritoryo ninyo sa Hongmeng. Kung handa kang sumuko ngayon, maaari kang maligtas sa kamatayan. Ang kuha ngayon ay para lang ipaunawa sa iyo na ang sarili mong agwat. Kung gusto mo pa ring lumaban, magpapadala si Hongmeng ng mas maraming Verdugo na tulad namin, o mas malakas pa, para patayin ka. Daan-daang libong Diyos at demonyo ang nagpakita ng kanilang katakutan. Bagamat marami sa kanila ay hindi alam kung ano ang Hongmeng, malamang na naiintindihan nila na ito ang dapat na sibilisasyon sa kabilang panig ng kalawakan. Si Tai Kang, Jerose, at Ailaris ay mukhang komplikado. Natural din nilang napansin na ang lakas ng 3 taong ito ay hindi mas mababa sa kanila. Sila, ay hindi lubos na sigurado kung mananalo. Hindi sigurado kung mananalo, ito ay isang napakasamang sitwasyon. Ibig sabihin hindi nila kayang protektahan ang kanilang bansa. Tiningnan ng lalaki si Ye Fan ng malalim. Kuya, ngayon lang namin napanood ang labanan mo sa Emperor level na Gunner. Dapat ang iyong lakas ang pinakamalakas dito. Kahit sa Hongmeng, magagawa mo ito ng madali. Ikaw ay isang tao, kaya natural kang mas malapit sa amin, at tiyak na mas mahusay kang makipag-usap. Sana mahikayat mo ang grupong ito ng mga barbaro, huwag gumawa ng hindi kinakailangang pakikibaka, sayang mamatay sa ganitong antas ng paglilinang, hindi ba? Tanong ni Ye Fan, sino ka? Alin sa Hongmeng? Ang pangalan ni Qinglong ay Qi Wenxia, at ang Estremidor na iyon ay si Ye Xinglonely. Lahat tayo ay mula sa Dark Gate, ang Gang Group of 10 Heavens. Ano? Isang sekta? Tanong ni Ye Fan, mayroon bang ganoong sekta? Kami ay isang sekta, na independent sa 8 sects, ay dalubhasa sa execution, sabi ni Diting Lei. Kung gayon bakit hindi ko ito narinig noon? Ano ang pagkakaiba mo sa Baman? Sinabi ni Diting Lei, ang Baman ay ang daanan para sa mga ordinaryong monghe na pumunta sa Hongmeng. Ngunit mayroon ding ilang mga tao na hindi tumatahak sa ordinaryong landas. Maiintindihan mo ang Dark Gate bilang kulungan. Napangiti si Qi Wenxia, tanging ang mga magsasaka na nakagawa ng mga karumal-dumal na pagkakamali at kinikilala ni Hongmeng at hindi gustong pumatay ng direkta ang karapat-dapat na makapasok sa Dark Gate. Ang Dark Gate ay nahahati sa 10 grupo, bawat isa ay gumaganap ng kanilang sariling mga tungkulin. Maliban sa 2 grupo na medikal at mga manggagawa, ang natitirang 8 grupo ay ang mga hindi maganda ang pagbitay kay Hongmeng. Kabilang noong ako ay nasa ligaw, kapag nakatagpo ako ng isang master na hindi malulutas ng pangkalahatang espiritual na kaharian, kaming mga Anman ay babarilan. At pumatay. Magagawa ko lamang na gumawa ng merito sa Anman, at pagkatapos ng isang tiyak na halaga ng merito, maaari ko bang mabawi ang aking kalayaan o makapasok sa Hongmeng? Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay hindi mukhang mabubuting tao, puno sila ng masasamang espiritu, kaya lahat sila ay malaking demonyo. Si Duan Feng sa maulap na gabi, ay hindi pumasok sa madilim na pinto sa simula, tinatansya na ang kasamaan ay hindi sapat, o ang lakas ay hindi sapat. Pagkatapos ng lahat, ang Duan Feng na iyon ay mas masahol pa kaysa sa mga taong ito. 10 araw para matuyo. May 10 grupong katulad mo.
Ni hindi miyembro ng Hongmeng. Napabuntong hininga si Ye Fan. Hindi ko alam kung ilang panahon na ang naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at hindi alam ni Hongmeng kung ilang matandang halimaw at matandang demonyo ang mayroon. Sa makatuwid, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, normal na makabuo ng isang grupo ng 10 Demon King level masters. Kaya lang kapag alam mong napakaraming halimaw ang kalaban na kakaharapin mo. Sakit sa ulo. Ang mas malala pa. Ito ay isang grupo ng mga lalaki, kailangan pa rin nilang maging masunurin, gumawa ng mga bagay para kay Hongmeng, at gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. Maaari itong maging. Nakita kong gaano kabalbal ang controller sa likod ni Hongmeng. Oo, sa totoo lang, ang lakas ng grupo ko ay maituturing lang na average level sa madilim na pinto. Ngunit mas mabuting huwag kang mag-ilusyon, dahil pinapanta mo ang aming grupo, natural na sigurado ka, hahayaan mo kaming pumunta. Sinabi ni Diting Li na may blankong ekspresyon, ang aming gawain ay lutisin ang lahat ng mga kaguluhan. Ang mga tao, mga barbaro, at ang mga humahadlang sa pagunlad ng Hongmeng ay dapat na maalis ng sama-sama. Gusto mo mang mamatay o mabuhay, isaalang-alang mo ang iyong sarili. Pagkatapos tapusin ang pangungusap na ito, si Diting Li ay tamad na magsabi ng anuman. Ang tatlong pamimilit ay direktang bumalot sa madla ng daan-daang libong mga Diyos at demonyo. Ang tatlo ay tila mas handang magpatayan ng direkta kaysa sa panghihikayat. Hindi lang iyon, malinaw ding napansin ni Ye Fan at ng iba pa na may malakas na pressure na nakatago sa ibang lugar, at handa silang kumilos anumang oras. Group Gang, siguradong higit sa tatlo. Chapter 3369 na saan ka tumutulong. Sa sandaling ito, ang mga Diyos at demonyo sa kalangitan ay nakatutok sa kanilang sariling mga Diyos na hari at mga demonyong hari. Sina Tai Kang, Jerose, at Ailaris ay may malalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sina Su Qingzhou at Saliye ay sumandal kay Ye Fan. Asawa, ano sa tingin mo ang gagawin nila? Lumingon si Ye Fan at ngumiti at sinabing, mula sa simula hanggang sa huli, hindi nila naisip ang pangalawang opsyon. Sinabi lang nila kung ano ang sinabi nila at kung paano ito gagawin. Hindi mo alam. Su Qingzhou dramong bibig, non-committal. Miss, anong nangyari sa'yo ngayon? Tanong ni Ye Fan. Wala lang. Iniba ni Su Qingzhou ang usapan at nagtanong, asawa, saan ka tutulong? It's not our own, we can't help, just don't kill too many people. And, feeling ko may dalawa man lang na nakatingin sa akin. Hindi nagulat si Su Qingzhou, ilang tao sa grupong geng ang nagtatago pa rin. Not sure, nakatago ng husto ang dalawang iyon, hindi ko mailak ang mga posisyon nila, baka malayo sila, o magaling sila sa assassination. Anyway, mag-ingat ka kay Saliye, hindi dapat ikaw ang pangunahing target, hindi ito malaking problema. Saliye, maghintay ka kung nasa krisis ang sitwasyon, at agad na naging multo. Huwag bigyan ng pagkakataon si Tai Kang at ang iba pa na pagnakawan siya, paalala ni Su Qingzhou. Well, ayaw ni Saliye na maging pabigat sa balikat ni Ye Fan, kaya't pinalakas niya ang loob niya. Hindi natapos ni Ye Fan ang kanyang mga salita, ngunit natapos na ni Tai Kang ang pag-iisip tungkol dito. Iyuko ang iyong ulo. Sumuko. Imposible. Mas mabuting mawala ang bansa, hindi maging ministro. Hongmeng. Madilim na gate. Ngumisi si Tai Kang, pinakita ang isang masamang ngiti, sa pag-iisip ng mga tulad mo, marami doon, ngunit ang haring ito ay mas interesado. Hindi nagulat si Diting Li, at may panghahamak sa kanyang mga mata. Mga halimaw sa dagat, mga demonyo ng yelo, paano ka? Ang kapatid na ito, ang pangalan ng haring ito ay Jerose, nakangiting sabi ni Jerose, tinatanggap ang iyong kabaitan, ngunit kung tutuusin, magkaiba ang mga lahi, kaya kalimutan mo na ito. Ha. Pinapatay ang napakaraming subordinate ng haring ito, at gustong lumuhad ang haring ito. Nagbibiro talaga kayo, haha. Tumawa si Ailaris, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pagpatay na layunin. Nagtatanong sa inyo, ito ay isang bagay lamang ng gawain, dahil iyon ang kaso. Ang mga mata ni Diting Li ay kumislap ng malalim na asol na kuryente. Pagpapatay. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ito ay naging isang asol na electric arc at dumiretso sa hukbo ng mga Diyos. Saan man sila dumaan sa daan, ang mga mandirigma ng Celestial Clan ay hindi nakayanin ang mapilit na lesya na ito, at sila ay direktang natangay. Bawiin ang hukbo. Malakas na nagutos si Tai Kang, dahil ang susunod na labanan, kahit nasa ilang estratehikong antas, ay mahirap labanan. Kasabay ng takot na pag-atres ng hukbo ng mga Diyos, direktang pinutol ng humahabol na kaluluwa ni Tai Kang ang opens iba ni Diting Li. Tinusok ng sibat ang katawan ni Diting Li, at sabay ding sinunog ni Lei Xia ang katawan ni Tai Kang. Ngunit ang Diting Li Yuan Shen ay bahagyang nasira at mabilis na naayos, at ang pisikal na pinsala ay halos balewala. Tatlong kasarian. Ang magulong talento ng bloodline sa kanyang katawan ay direktang pinapagana, na ginagawang paggaling ang pinsala. Kaagad, hinawakan niya ang mahiwagang sibat, itinaas ang kanyang kamay at lumapit kay Tai Kang ng malapitan, at hinampas ng kidlat ang kalangitan. Isang kulog na parang asol na sibat ang tumusok sa noo ni Tai Kang.
Binuksan ni Taikang ang distansya sa isang iglap, at tatama na ang kulog, ngunit nabigo ito. Oo naman, ang iyong Imperial Magic ay tila kinokontrol ang distansya. Pagkatapos ng kaunting laban, naisip ni Ditingley ang pinto. Kung tutusin, napakaraming makapangyarihang eroplano na makakalaban, kaya napakaraming karanasan. Ang ekspresyon ni Taikang ay mas maingat. Bagamat ang Emperor Tingley na ito ay walang mga batas sa antas ng emperador, ang kanyang paglilinang at mga talento sa linya ng dugo ay hindi maaaring baliwalain. Sa kanilang antas, napakahirap na madaig ang kalaban sa isang pagkakataon, depende sa kung paano nilalaro ang labanan at ang mga detalye ng paghawak. Kasabay nito, si Chi Wenxia, ang Black-Scaled Blue Dragon, nagsumite ng Thunder Dragon's Shadow, naging isang itim na kidlat, at dumiretso sa walang katapusang kampo ng dagat. Delphi. Napagtanto na ni Delphi ang krisis bago nagbigay ng utos si Jeros. Liquid Transfer, handang magpadala ng malaking bilang ng mga Sea Devil troops. Suye Huifeng. Ipinakita ni Chi Wenxia ang Skywind technique sa mid-air. Sa hukbo ng demonyong dagat na dapat ay teleport, ang hangin ay nagngangalit, na bumubuo ng isang puyo ng tubig na parang isang talem. Ang daloy ng tubig ay halo-halong kapangyarihan ng langit at hangin, na dumudurog sa isang malaking bilang ng mga tropa ng Diablo sa dagat. Ano ba ang tinatakbuhan mo? Mamamatay ka maya-maya. Ngumisi si Chi Wenxia, ipinakita ang matatalas ng ngipin ng dragon, nakangiting parang uhaw sa dugo na baliw. Sa wakas ay nagpakita ng seryosong tingin si Jelos, at biglang bumukol ang kanyang malakas na katawan. Ang tubig dagat ay patuloy na hinihigop ng kanyang katawan, tulad ng isang lobo na hindi sesabog, at ito ay nagiging hindi matinag sa isang kisap mata. Hindi lamang iyon, si Jeros ay lumaki ng 10,000 armas, bawat isa ay kasing kapal ng dragon. Sa di kalayuan, tila isang 10,000 armadong Titan na nakatayo sa lawa ng apoy sa purgatorio. Oo naman, isa itong sinaunang halimaw sa dagat, at hindi pa ito nagpapakita ng orihinal nitong hugis. Lumayo si Chi Wenxia mula sa isang Skywind Dragon Shadow, at tumalikod upang tipunin muli si Long Xiao Jiushan. Huwag mo nang isipin yun. Tila napakalaking katawan ni Jeros na hindi nakikita, ngunit hindi naman masama ang kanyang liksi. Libu-libong armas ang direktang kumaway patungo kay Chi Wenxia, halos parang nag-teleport sila. Bagamat makapangyarihan si Long Xiao Jiushan, mahirap magkaroon ng pagkakataong mag-condense sa aktwal na labanan. Kinailangan ni Chi Wenxia na sumuko, naging isang asul-itim na streamer, na umiikot sa pagitan ng mga makakapal na braso. Libu-libong mga absolute. Sa panahon ng flight interval, ang Heavenly Secret Dragon Crossbow ay bahagyang na-condensed at binaril kay Jeros. Bagamat hindi pa rin ito mad-alien, ito ay halos pareho. Isa-isang nagbutas ang Dragon Crossbow, ngunit isang layer lang ng balat ang nabasag. Bang! Ibinagsak ni Jeros ang libu-libong kamao sa lupa. Ang isa sa mga braso, na parang mahabang mata sa likod, ay direktang binago ang kanyang siko at tinamaan si Chi Wenxia ng isang malakas na suntok. Lumipad pababa si Chi Wenxia na parang sirang saranggola. Marahas na dumating ang mga kamao ni Jelos, at libu-libong kamao ang nabasag kay Chi Wenxia sa isang iglap. Ang kaliskis ng itim na dragon ay kumikinang na may gininto ang pulang dugo, at ang baluti na may dugong dragon ay lumalaban, nag-iwan lamang ng bakas ng dugo na umaagos mula kay Chi Wenxia. Pagkatapos lumapag, si Chi Wenxia ay napuno ng kapangyarihan ng lupa. Pagtawid sa ulap at pagbasag ng mga bato. Ang malabundok na suntok na bumaba gamit ang kanyang dalawang braso, si Chi Wenxia ay naging bola ng kanyan at hamampas sa ulo. Bang! Ang braso ni Jeros ay nabutas, at ang asul na dugo ng demonyo at tubig dagat ay bumaril mula sa braso. Para itong lumilipad na insekto, nakaharap sa isang higanti, ngunit nakatulala itong lumaban ng pabalik-balik. Kasabay nito, ang bahagi ng Storm Valley. May isang itim na anino na baliw na kumakawi ng isang itim na kutsilyo na nabuo ng isang anino. Ang gabi ng sprite ay naglalakad ng mag-isa, naglalakbay sa pagitan ng mga anino at mga anino. Kapag gumagalaw sa hangin, ito ay karaniwang hindi nakikita. Kapag lumitaw ito ay isang talem ng anino na kumukuha ng malaking bilang ng buhay ng mga demonyo. Ibinaba ni Frost Troll Slaughter ang kanyang mga kutsilyo at nakahanap ng pagkakataong umakyat at subukang pabagalin si Yelongxing. Ngunit ang gabing nag-iisa ay nawawala sa isang kisap mata. Umalis ka sa daan. Dinurog ni Ailaria si Slaughter gamit ang isang pag-iwas, at pinutol ng isang itim na shadow knife ang isa sa mga braso ni Ailaris. Sa kabilang banda, hinampos din siya ni Ailaris ng palad, at ang yelo ay agad na nagyelo kay Yelongxing. Ngunit sa isang kisap mata, nawala ang anino sa gilid ng anino ng yelo at muling naglaho. Namamanhid ang anit ni Slaughter, kung hindi dahil sa Demon King ang nagligtas nito ay namatay na ito. Withdraw. All withdraw. Alam ni Ailaris na bagamat may sariling paraan ng grupo ng mga demonyong dinala sa kanila, hindi sila ang mga kalaban ng Escrimador na ito. Sa makatuwid, hindi ito nag-atubiling pumili na mag-withdraw muna. Itong madilim na sekta. Bagamat lahat ng mga eksperto na ipinadala dito ay malalakas na personalidad, lahat sila ay sanay na mabuti, at hindi sila nag-aaway. Parang, pati si Kang at ang iba pa, suspendido ngayon.
Nag-obserbo ng kaunti si Yefan, at biglang sumama ang pakiramdam. Bago ang aking sarili, palagi kong naramdaman na kahit na si Hongmeng ay may maraming psychic powers, napakaraming parallel import. Pero ngayon parang, dahil lang sa nangungunang grupo, wala siyang pagkakataong makipagkita noon. Asawa, ito ay simula pa lamang, sa palagay ko ay hindi nahuli si Taikang at ang iba pa, sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Yefan, pinatarget sila. Lahat ay may mga pagpigil at paghihigpit sa kanilang mga kalaban, kaya si Taikang at ang iba pa, kahit na hindi sila matalo, mahirap manalo. Chapter 3370 binigyan kita ng pagkakataon. Nagkatinginan sina Su Qingzhou at Sali Ye, at ang kanilang paningin ay talagang mahirap sabihin. Ang demonyong yelo ay nangangailangan ng malamig na kapaligiran upang may segowa ang lakas nito. Mahirap makipaglaban sa lugar na sobrang init at malakas na liwanag. At ang nakakatakot na eskrimedor na ito ay magaling ding umatake sa madilim na kapaligiran. Sa makatuwid, noong gabing pinili ni Lonely na salakayin ang Storm Valley sa isang nakatarget na paraan. Para sa dalawa pa, maaaring umasa si Di Tingley sa tatlong kalikasan upang pilitin ang pag-atake ni Taikang, kahit na patuloy niyang sinisira ang kanyang mga depensa sa laban ng santukan, ayos lang, kaya ito ang pinakaangkop na salubungin si Taikang. Si Qi Wenxia, sa kabilang banda, ay umaasa sa kaliskis ng dragon na pinalakas sa mga ninuno, kasama ng malalim na pagpapanumbalik ng linya ng dugo ng Qinglong, at maaaring makipagkumpetensya sa halimaw sa dagat na si Jeros. Kahit na hindi ko nilalaro ang mga patakaran ng taong ito, sa palagay ko ito ay ang batas na maaaring makagambala sa iba. Ngunit ang Qinglong mismo ay isang dalisay na antas ng eroplano, at hindi mahalaga kung ito ay makagambala, kaya ang pinakaangkop upang labanan si Jeros ay ang Qinglong. Ngunit hindi ba't si Jeros ay halos kapareho ng lakas ni Taikang? Kaya gaano kalakas si Qi Wenxia? Tanong ni Su Qingzhou. Asawa, huwag mong baliwalain ang kapaligiran. Ito ang lawa ng apoy sa purgatorio, hindi ang walang katapusang dagat. Ang kapwa niya Jeros, kung siya ay nasa dagat, ang kanyang lakas ay tataas ng hindi bababa sa 20%. Pagkatapos magsalita ni Yefan, lumingon siya sa likod at nakitang may kakaibang mga mata na nakatingin sa kanya ng dalawang babae. Anong mali? Wang, mukhang hindi mo sineseryoso ang laban nila, at tinuturo mo ang daan, sabi ni Sali Ye na may nakaawang na bibig at nakangiti. Saglit na natigilan si Yefan, at pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko pa ito nahahanap, tila lumulutang ito. Biglaan. Nagkaroon ng mga pagsabog ng kahabag-habag na hiyawan mula sa umaatres na hukbo ng mga Diyos. Ang mga bilog ng Phantom Light Circles ay nakasisilaw at nakasisilaw, parang mga paputok na namumulaklak. Gayunpaman, ang bawat siwang ay katawan ng isang kawal ng Celestial God Race. Hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan, ngunit hayaan ang mga sundalong Diyos na ito na direktang makagawa ng pagsira sa sarili. Ang shockwave ng primordial power na nabuo ng self-destruction ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga sundalo sa kanilang paligid. Sina Taikang Zeng at Di Tingley ay nasa isang matinding labanan, at bigla siyang nagalit nang makita niya na ang kanyang hukbo ay patuloy na pinapatay at nasugatan sa isang malaking lugar. Anong nangyayari? Mulder, Patrick. Mabilis na malaman kung sino ang nagsimula. Hindi man lang napansin ni Taikang, saan nanggaling ang pag-atake. Ang sharpshooter at ilang arkanghel ay lumipad sa himpapawid, na ikinalat ang kanilang kamalayan, ngunit wala silang makitang anumang bakas sa isa't isa. Hindi lamang iyon, ngunit ang Sea Demon Army at ang Frost Demons ay nagsimula ring magsira sa sarili, ng sunod-sunod. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang mga Diyos at demonyo ay mabilis na inaalis. Gusto talaga nilang patayin ang lahat ng mga Diyos at demonyo. Hindi makapaniwalang sabi ni Sali Ye. Sa mata ni Hongmeng, tinatawag silang mga barbaro. Wala silang pinagkaiba sa mga halimaw, at isa rin silang grupo ng mga nagbabantang halimaw, kaya kailangan pa nilang maalis. Sumimangot si Yefan. Naiintindihan niya ang labanan sa pagitan ng mga matataas na opisyal. Ngunit hindi niya matanggap ang gayong hindi makatao na pagpatay. Marami sa mga Diyos at demonyong ito ay mga ordinaryong tao lamang na sumapi sa hukbo. Hindi rin nila gustong masangkot sa digmaan, ngunit napipilitan silang gawin ito. Si Hongmeng ay ganap na hindi kailangan, walang pinipiling pagsira sa mga Diyos at demonyo. Ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng asul na gintong apoy, at ang lahat ng enerhiya ay agad na malinaw sa kanyang mga mata. Isa-isa, mula sa malayong direksyon, ang enerhiya na kasing pinong ng mga karayom ay nakuha ni Yefan. Ito ay isang bala. Isang bullet shot mula sa napakalayong distansya. Umiwas si Yefan at dumiretso sa direksyon ng pag-atres ng hukbo. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paghahagis ng sky-breaking thunder, ang mga invisible na bala mula sa iba't ibang direksyon ay hinaranggan ni Yefan. Hanggat sapat ang cultivation base, ang ganitong uri ng pag-atake na nagpapasabog sa mga Diyos at demonyo ay maaaring matigil. Ngunit para sa mga ordinaryong mandirigma, ang orihinal na kapangyarihan ng proteksyon sa katawan ay ganap na hindi sapat. Salamat sa Sword God sa iyong tulong. Mulder at isang grupo ng mga sharpshooter, nang makitang sa wakas ay tumigil na ang mga nasawi, hindi maiwasang magpasalamat.
Sila ay ganap na nagpanik ngayon, at wala silang makitang anumang bakas ng kanilang mga kalaban. Panuurin lamang nila ang patuloy na pagkamatay ng mga dinala nilang sundalo sa malalaking lugar. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, kung kakaunti lamang ang mga tao sa distrito ng Anman, pagkatapos na patayin ng daan-daang libong tropa, natatakot ako na ito ay isang tasa lamang ng tsaa. Sina Tai Kang, Jerose, at Ailaris ay nagpakita ng komplikadong mga mata. Bagamat nag-aatubili sila, kung hindi kikilos si Sword God ngayon, hindi talaga nila makokontrol ang sitwasyon. Tao, tinulungan mo talaga ang mga barbaro. Si Diting Lei, na lumalaban kay Tai Kang, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Iba't ibang road nun face plan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag. Kung ganoon ang kaso, ikaw din ang target ng execution. Malamig na nagutos si Diting Lei, Xing Busan, patayin mo siya. Nang marinig ito, kapwa nagpakita ng kasiyahan sina Jerose at Ailaris. Ang higit na inaalala ng dalawang Demon Kings ay ang Sword God ay hindi kikilos. Ngunit ang taong ito ay talagang nagkusa para pukawin si Ye Fan. Napabuntong hininga si Ye Fan, tila hindi na imbestigahan ng kabilang partido kung sino siya. Sa tila walang laman na posisyon, mula sa likod ni Ye Fan, isang muscular palm na parang steel bar ang direktang bumalot sa ulo ni Ye Fan gamit ang close skills department. Tila may mga mata si Ye Fan sa likod, at hinawakan ang braso gamit ang kanyang backhand. Ang cultivator na nagngangalang Xing Busan, nang makitang isang suntok ay hindi magawa, tumalikod ng walang pag-aalinlangan, at sa lakas ng pag-ikot, puwersahang kumawala mula sa mga kamay ni Ye Fan. Pagkatapos ng isa pang arc shift, sinipan ni Xing Busan ang leeg ni Ye Fan. Ang trajectory ng aksyon ay napakabilis na hindi mo makita ang after image. Hinampas ni Ye Fan ang backhand at hinarang muli ang paa. Sinamantala ni Xing Busan ang sitwasyon para magbalikwas, at ang kanyang takong ay bumagsak muli sa ulo ni Ye Fan. Dinurog ni Ye Fan ang bukong-bukong ni Xing Busan gamit ang isang kamao. Ang buong tatlong contact, ang tatlong shockwave, ay kumalat na parang talam. Napakabilis nito na si Ye Fan lang ang nakakaalam na ang mga Diyos at demonyo sa langit at maging si Tai Kang at ang iba pa ay walang reaksyon. Nagulat si Ye Fan. Siya ay nasa isang estado ng 4 na layer na pagkawatak-watik at dugo ng isang baliw na dragon. Paano kayang makipagkompetensya sa kanya ang lalaking ito sa lakas at bilis? Bagamat hindi pa rin ito kasing husay ng aking sarili, kapaki-pakinabang na paghiwa-hiwalayan ang aking sarili. Hindi na ito simpleng devil muscle man, isa na lang itong muscle monster. Biglang, nakaramdam si Ye Fan ng pamamanhid sa kanyang katawan, at lumabo ang kanyang mga mata. Nalason, paano mayroon kang mga palatandaan ng pagkalason sa iyong sarili? Ang Xuanfeng Clan. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang apelyido ng lalaking ito ay Qing, bukod sa Qingqiu, mayroon ding Xuanfeng Clan. Dahil ang galing magtago ng kabilang partido, hindi man lang niya napansin. Gayunpaman, kahit na ang talento ng bloodline ni Xuanfeng ay B-Venom, makatwiran na ang kanyang pisikal na kalidad ay maaari pa ring labanan ito. Tila ang mahiwagang kasanayan ng lalaking ito ang nagpapalakas sa B-Venom. Nakakatuwa na makatayo pagkatapos mahawakan ng 3 beses. Tila nagulat si Diting Lei nang makita niyang nakatayo pa rin si Ye Fan. Si Xing Busan ay nakatayo 12-12 ng metro ang layo mula kay Ye Fan sa oras na ito. Isang lalaking kalbo ang ulo na may maitim na kutis at may tato sa kanyang mukha na nakasuot ng slim fit na leather jacket. Isang pares ng malamig na triangular na mata ang nakatitig kay Ye Fan. Napakalakas mo, pisikal mong harangin ang 3 galaw ko, at nakatayo ka pa rin, hanggang ngayon ay hindi hihigit sa 3. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, ikaw ay isang misteryosong bubuyog, at napakabihirang masanay mo ang iyong katawan sa ganitong estado. Kung tama ang nabasa ko, triple mo ang epekto ng B-Venom. Kumunot ang noo ni Xing Busan. Bahagyang kumunot na sabi nito. Kahit na, wala itong kabuluhan sa akin. Kung ayaw mong mamatay, itigil mo na, sabi ni Ye Fan. Ngumisi si Xing Busan, hey. Pinupuri kita, pero hinihingal ka. Anak, walang solusyon sa kamandag ng bubuyog ng aking Xing Busan. Kung susubukan mo ulit, tiyak na mamamatay ka. Ang sugat sa ilalim ng paa ni Xing Busan, mabilis na gumaling, pagkatapos ay magsimula muli. May bakas ng pagkainip sa mukha ni Ye Fan. Walang solusyon. Dahil ito ay isang magical skill, isang B-Venom na dulot ng isang batas, paanong walang solusyon sa harap niya? Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng asul na gintong apoy. Ang pamimilit sa sword intent ay parang nagngangalit na apoy, na si Ye Fan ang sentro, biglang kumalat ng daan-daang milya ang layo. Imperial sword intent. Siya yun. Nagpakita ng seryosong ekspresyon sina Diting Lei, Shi Wenxia at ang iba pa. Ayon sa datos, sa ligaw na lugar na ito, lumitaw ang napakabihirang espada ng emperador. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Emperador Jiangwang na ito ay isang mapilit na puwersa, at ito ay kamangha-mangha sa lawak na ito. Ang epekto ng B-Venom kay Ye Fan ay agad na natangay. Si Xing Busan, na akmang magmadaling kumilos, ay naramdaman na parang nakuryente ang kanyang buong katawan, at natigilan sa walang katulad na layunin ng espada na ito.
Hinawakan ni Ye Fan ang leeg ni Qing Busan gamit ang isang kamay na parang may hawak na sisiw. Ang nakapapasong mga mata ng espada ay naglalagablab, ngunit inilalantad ang walang kapantay na malamig, banal na liwanag na nangingibabaw sa mundo. Binigyan kita ng pagkakataon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.